Kabanata 2781. Natapos na ni Dustin ang pagmaster ng ikalawang hakbang ng Introduction to Vital Energy Circulation. Nagdulot ito ng makabuluhang pagtaas sa kanyang lakas at kapangyarihan. Ang pag-aaral at pagkontrol upang mailabas ang potensyal ng isang tao ay maaaring lubos na mapahusay ang pagiging epektibo ng labanan ng magsasaka. Sa wakas, natapos ni Dustin ang kanyang pagsasanay. Dustin, handa na ang mga tauhan natin. Mag-utos ka na at aalis na tayo. Deklara ni Asa. Nabuhayan siya ng loob nang makita niya si Dustin na naliligo sa hindi mailarawang aura. Tuwang-tuwa rin ang iba pang miyembro ng 8 Stone Saints nang makita nila ang bagong Dustin. Lahat silang 8 ay mga nakakatakot na manlalaban. Ngayong mapapantayan na nila ang galing ng isang sekta na ninuno. Halos hindi na nila maitago ang kanilang pananabik na subukan ang kanilang bagong nakuhang kapangyarihan. Dustin, nakagawa na tayo ng 10,000 templo sa dosenang mundo na pinamumunuan ng Immortal End Alliance. Ang mga pinuno ng mundo ay mahigpit na nag-utos sa kanilang mga tao na bisitahin ang mga templo at sambahin ang Daoist na damit ng taos puso. Paninindigan ni Kevin kay Dustin. Nang marinig ito, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang damit. Natagpuan niya ang hindi mabilang na puting kapangyarihan ng pananampalataya na lumipad at sumisipsip sa Daoist robe na patuloy. Magandang trabaho, hanggat mayroon tayong sapat na kapangyarihan ng pananampalataya. Ang damit na ito ay magiging ating nakamamatay na sandata. Paniniguro ni Dustin kay Kevin. Sige. Oras na para ibalik ang mga bangkay na ito sa impyerno. Gamit ang kanyang kamay, umalis si Dustin kasama ang hukbo ng Immortal End Alliance. Nitong mga nakaraang araw, nagpadala na si Kevin ng ilang scouts upang siyasatin ang kasalukuyang sitwasyon sa iba't ibang lugar ng universo. At para din mangalap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga kaaway. Ipinagmamalaki ng Underworld ang kanilang hindi maisip na bilang ng mga bangkay na sundalo. Ngunit kahit na ganoon, halos naabutan ng Universal Allied Army ang kanilang bilang at napantayan sila sa lakas. Habang sinasakop ng bawat isa ang kalahati ng universo, ang dalawang dambuhalang puwersang ito ay handang labanan ang lahat ng ito hanggang sa tuluyang matalo ang isa. Sir, nakita namin ang isang hukbo ng mga bangkay na sundalo mga 500,000 milya ang layo sa hilaga. Tinisira nila ang isang lugar na tinatawag na Wild World. Ang mga sundalo ng mundong ito ay nasa bingit ng pagkatalo. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal bago silang lahat ay katayin. Isang scout ng Immortal End Alliance ang nagulat kay Dustin. Napag-alaman na ang mga tao mula sa Underworld ay nagpadala ng kanilang mga sundalo upang salakayin ang ibang mga mundo upang makaipon ng higit pang mga bangkay habang nakikipaglaban sa Universal Allied Army. I see. They're trying to be clever. Ha! Move forward at full speed and annihilate everybody soldiers in sight. Utos ni Dustin. Sa kanyang utos, 12 ng mga barkong pandigma ang sumulong sa bilis ng kidlat. Ang mga barkong pandigma na ito ang pinakabago at lahat ay ginawa ng mga dalubhasang gumagawa ng barko. Nagkakahalaga ng malaki ang Immortal End Alliance sa pagbili ng mga barkong ito mula sa tangkla ng Tycoon World. Alam nilang lahat na sulit ito habang nasaksihan nila ang kamangha-manghang bilis at lakas ng pag-atake ng mga barkong ito. Mahigit 500,000 milya ang layo mula sa kanila. Isang matinding labanan ang nagaganap sa labas lamang ng Wild World. Pinalibutan ng hindi mabilang na mga sundalong bangkay ang mga puwersa mula sa Wild World at walang awa silang pinatay. Ang Wild World ay nasa gitnang antas sa pinakamahusay. Ang kanilang pinakamalakas ay nasa antas ng isang ninuno ng sekta. Ngunit ang iba ay parang marupok na salamin na isa-isang binabasag ng mga bangkay na sundalo. Halos sa breaking point, ang master na maaaring tumugma sa isang sect ancestor ay nasa isang mainit na labanan sa isang pares ng itim na damit na lalaki. Dahil dinaig siya ng pagod. Mas bumagal ang mga galaw ng amo. Isang marahas na pag-atake ang tumama sa kanya. At bumulwak ang dugo mula sa ilang butas na natamo sa kanyang katawan. Oh my God! Hindi na natin iligtas ang mundo natin sa pagkawasak.
Tigaw ng amo na may bumubuhos na hinaing. Para siyang elder sa late 50s. Nagsimulang mawala ang kamalayan sa kanyang katawan habang patuloy na umaagos ang dugo. Na bumabalot sa halos lahat ng kulay abong damit niya. Sa sandaling iyon, nilamon siya ng lungkot at desperasyon. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Nilabanan niya ang mabangis na pag-atake ng dalawang lalaking nakasuot ng itim habang sinusuri niya ang larangan ng digmaan gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nakita niyang isa-isang namamatay ang lahat ng kasama niya. Nang walang anumang pagkakataong manalo. Napilitan silang umatras dahil dumanas sila ng matinding casualty. Sa pag-address nila sa kanilang mundo. Tinamantala ng masasamang bangkay na sundalo ang pagkakataon na sumugod sa loob at sinimulang patayin ang mahihinang nilalang na naninirahan doon. Ang kanilang layunin ay malinaw sa araw. Tirain ang buong wild world. Patayin ang bawat nilalang na humihinga. At idagdag sila sa kanilang hukbo ng mga patay. Matanda, bakit ka patuloy na nahihirapan? Sumuko ng hindi lumalaban at magkakaroon ka ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Sabi ng isang lalaking naka-black robe na may kasamang masasamang ngiti. Hoy, mag-ingat na huwag masyadong sirain ang kanyang katawan. Ang matandang ito ay isang matigas na manlalaban. Siya ay magiging kapaki-pakinabang kapag siya ay naging isa sa atin. Paalala ng ibang lalaking nakaitim. Sa tingin mo hahayaan na lang kita. Go to hell. Tigaw ng matanda na basang dugo. Siya ay desperado, bigo, at namimilipit sa dalamhati. Sa isip niya, alam niyang lahat sila ay mapapahamak. Ngunit determinado pa rin siyang huwag sumuko hanggang sa huling sandali. Sa kanyang pag-iisip na nakatakdang ibagsak ang sinuman hanggang sa kanyang huling hininga. Ang lahat ng kanyang vital energy ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Tinisingil niya ang mga lalaking nakaitim gamit ang kanyang pinakamahusay na mga kasanayan sa martial arts. Tinusubukang ibagsak ang kanyang mga kaaway sa lahat ng mga gastos. Taglit na walang nagawa ang dalawang lalaki kundi bantayan ang sarili. Hindi kapani-pani walang napaatras sila ng matanda. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang matanda ay tiyak na masira anumang minuto kung walang dumating upang suportahan siya. Kung tutuusin, mas marami na siya at nasaktan ng husto. Itigil ang mga walang kwentang aksyon na ito. Tinasayang mo lang ang oras namin. Alam mo na wala kang magagawa para mabago ang sitwasyon ngayon. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa iyong mundo ay magtatapos bilang mga bangkay na sundalo ng underworld. Tanggapin mo na yan. Nanunuyang sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Shot it, kayong mga patay na bagay ng impyerno ay madudurog na sa abo. Isang patag na boses ang narinig sa gitna nila. Biglang nag-distort ang espasyo sa itaas nila. Sa focal point ng pagbaluktot ay lumitaw ang isang binata. Ito ay walang iba kundi si Dustin. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng kapangyarihan ng isang ninuno ng sekta. Nagawa ni Dustin na dalhin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa mas mataas na antas. Natutunan at pinagkadalubhasaan niya ang makapangyarihang mga kasanayan na maaaring makagambala sa espasyo sa isang malaking sukat sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kanyang nakakapagod na pagsasanay, hindi lamang niya mapapangiti ang espasyo ngunit makabuluhang bawasan din ito upang maabot ang isang napakalaking distansya sa isang tibok lamang ng puso. Sa pamamagitan nito, maaari na ngayong tumawid si Dustin ng daan-daang libong milya sa loob lamang ng ilang hakbang. Ang labanan sa pagitan ng elder ng Wild World at ng mga lalaki mula sa Underworld ay biglang tumigil. Laking gulat nila sa kanilang nasaksihan. Literal na sumulpat si Dustin out of nowhere. Hindi nila alam kung saan siya nanggaling. Andin ba siya the whole time? O kara-rating lang niya at hindi lang nila napansin. Swoosh! Swoosh! Dose-dose ng mga barkong pandigma ang sabay-sabay na lumitaw sa itaas ng larangan ng digmaan. Isang banner ang inilagay sa bawat barkong pandigma. At may nakasulat na, Immortal and Alliance. Wala pang isang segundo, makikita ang malaking bilang ng mga tao na nagmamadaling lumabas sa mga barkong pandigma. Napakaiba ng kanilang mga mukha. Ito ang mga ekspresyong ibinigay ng mga mapanganib na mabangis na hayop na hindi makapaghintay na sirain ang kanilang biktima.
Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng aura na magtatakot sa buhay na impyerno sa sinumang hamarang sa kanila. Magtipon. Oras na para alisin ang mga patay na bagay na ito na nagmumulto sa ating universo. Ang mga tropa ng Immortal End Alliance ay nagpakawala ng isang nanginginig na sigaw habang sila ay sumugod patungo sa mga bangkay na sundalo. Kamakailan lamang, nakaharap nila ang hukbo ng Underworld. Alam nila kung sino ang kanilang kinakalaban ngayon. At walang anumang pagdududa at takot ang maaaring makita. Ang bawat sundalo ng alyansa ay buong tapang na lumaban at nagpakita ng matinding lakas. Habang ang alyansa ay patuloy na lumiliko at pinatay ang mga bangkay na sundalo. Ang mga lalaking nakaitim na nakikipaglaban sa matanda mula sa Wild World ay nasulyapan ang mga bandila sa isa sa mga barkong pandigma. Immortal End Alliance. Why ikaw si Dustin? Tinggal nila kay Dustin. Natarante sila. Naasar. At nagsimulang gumapang ang takot sa kanilang bulok na balat. Oo, si Dustin Lin. Tandaan mo itong mukha. Sa ngayon, ang hukbo ng Immortal End Alliance ay sasali sa digmaan laban sa mga bangkay na sundalo. Nandito kami para pagsisihan mo na ginulo mo ang universo na ito. Sagot ni Dustin na may confident na ngiti. Ano? Hindi pwede. Kakapadala lang namin ang aming hukbo para sirain ang Immortal End World ilang araw na ang nakalipas. Bakit ka nandito? Tigaw ng isang lalaking nakaitim na roba. Hindi makapaniwala sa nakikita. Ang Underworld ay nagpadala ng isang malakas na hukbo upang patayin ang mga miyembro ng Immortal End World. Ngunit sila ay lubos na nawasak. Wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Kahit isang bangkay na sundalo. Kaya't ang mga master na ito mula sa Underworld ay hindi nakatanggap ng anumang balita sa pag-usad ng misyon. At laking gulat nila, isang prosesyon ng Immortal End Alliance ang nagmamarcha patungo sa kanila. Nang akala nilang lahat ay malipol na ang hukbong ito sa ngayon. Itinusok ng mga mandirigmang ito ang kanilang matatalas na mata sa mga lalaking nakasuot ng itim habang nakaukit sa kanilang mabagsik na mukha ang matinding hangarin sa pagpatay. Haha! Maaaring nagpadala ka ng isang malaking hukbo para ganap na lipulin kami. Ngunit nagkamali ka ng pagmamaliit sa amin. Ngayon, tingnan mo, lahat sila ay nalipol. Panunuya ni Dustin na may ngiti sa mukha. Nang makita ang pangungutya sa mukha ng binata, ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagalit sa huli. Sa nakakunot na mga kilay, agresibong sumisikat ang kanilang mga butas ng ilong. Hindi. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Paano mo napatay silang lahat? Imposible yan. Huwag magyabang. Binata. Halos 6 na po sa mga tropang iyon ay kasing lakas ng mga ninuno ng sekta. Imposible para sa iyong Immortal End Alliance. Isang mahinang puwersa. Natalunin sila ng ganoon lang. Ha? Dapat ay miyembro ka ng Immortal End Alliance. Tumakas ka lang mula sa labanan upang makatakas sa kamatayan. Hindi ba? Tigaw ng isa sa mga lalaking nakaitim. Pilit na sinisikap na maunawaan ang presensya ng alyansa. Enough with the chit-chat. Losers. Umiling-iling na sabi ni Dustin. Pagkatapos, nang walang anumang salita, inikat niya ang espasyo at kumislap sa harap ng isa sa mga lalaking nakaitim. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit ang lalaking nakaitim. Agad na nagpakawala ng matinding corpse miasma sabay abot ng kanyang karit. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamay at pinalabas ang ilang napakatalam na sword light na ang bawat isa ay naglalaman ng lakas ng 20,000 sword waves. Pinuputol sa hangin at umaakay patungo sa itim na karit. Sa loob ng katawan ni Dustin. Ang mga lihim na kaharian ng mga panloob na organo at ang elixir field ay sabay na bumukas. Naglabas ng napakalaking kapangyarihan na halos yumanig sa kalawakan. Bang! Sa kanyang kumikinang nakamao. Naglunsad ng suntok si Dustin. Bagaman isang simpleng hakbang sa halaga. Ang kanyang kamao ay naglalaman ng kabuuan ng lahat ng uri ng mga lihim na kasanayan at ang kapangyarihan ng malalim na mga batas ng kalikasan. At ngayong naabot na niya ang ganoong kataas na antas. Hindi na kailangan ni Dustin na umasa sa mga komplikadong kasanayan upang pumatay ng isang kalaban.
Maaari na niyang gawing talagang komplikadong pag-atake ang mga simpleng taktika sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng libo-libong natatanging kasanayan, isang kakayahan na makukuha ng isa kapag naabot niya ang isang mataas na cultivation base. Ilang segundo lang ay dumapo na ang kamao niya sa lalaking nakaitim na may mataas na kapangyarihan. Samantala, nagtaas din ng suntok ang huli kay Dustin. Desperado na turuan ng leksyon ang binata. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw habang ang dalawa nilang kamao ay bumangga sa malaking lakas, na naging sanhi ng bahagyang panginginig ng espasyo sa impact. Makalipas ang ilang segundo, durog na durog ang kamao ng lalaking nakaitim. At sa isang segundo, sumabog ang buong braso niya at naging purong alikabok. Samantala, ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay itinapon sa ere, na ngayon ay halos wala ng buhay. Natalo na ni Dustin ang kanyang kalaban sa dalawang simpleng galaw lang. Paano naging ganito kalakas ang binatang ito? Internally exclaimed the rest of the men in black. Obviously natulala sa ipinakita ni Dustin. Medyo na-intriga rin ang matandang naka-gray, na nanggaling sa Wild World. Narinig na niya ang tungkol kay Dustin at lahat tungkol sa kalokohan at mga nagawa ng bata. Ngunit hindi pa rin niya inaasahan na magiging ganito kalakas ito. Hindi ko akalain na maaabot ni Dustin ang mataas na antas sa ganoong kaikling panahon. Isip niya habang matamang nakatitig kay Dustin. Masasabi niyang mas malakas ang kapangyarihan ng bata kaysa sa kanya. Pagkatapos, nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kalaban na makabangon mula sa sorpresa, muling inikat ni Dustin ang espasyo at sinundan ang lalaking nakaitim. Sa isang agresibong galaw, 6 na kumikinang na Diyos ang sumugod sa kanyang katawan at nagsagawa ng 6 na iba't ibang makikinang na kasanayan, na nagdulot ng nakakatakot na alon ng enerhiya na lumunad sa kanyang kalaban. Sa isa pang malakas na suntok, tuluyang nabali ni Dustin ang ulo ng kanyang kalaban, na nagdulot ng pag-ulan ng dugo at laman sa lupa sa ilalim. Nangyari ang lahat sa isang kisap lang ng mata at tuluyan na nitong napatulala ang lahat ng kanyang mga manunood. Ha, ngayon, ikaw na, Ngumuso si Dustin at lumingon sa isa pang lalaking nakaitim na may mapanuksong ngisi. Biglang naglabas ng napakalaking enerhiya ang 6 na bathala sa kanyang katawan, na nagdulot ng lumalakas na presyon upang masilaw ang katawan ni Dustin na parang araw. Bang! Pagkatapos ng isa pang hanay ng hindi gaanong komplikadong pag-atake, ang pangalawang lalaking nakaitim ay lumipad palabas habang ang isa sa kanyang mga braso ay pumutok sa mismong lugar. Dustin was on a roll. Hyped sa kung ano ang nangyayari sa kanyang paraan. At bilang mapagpasyahan, siya ay nagbago sa isang napakalaking anino ng isang higanteng pulang demonyong daga, na hinahabol ang kanyang kalaban. Tapagdaan niya sa himpapawid, durog at naging alikabok ang katawan ng lalaking nakaitim. Sa isang maikling sandali, napatay ni Dustin ang dalawang magkasunod na ninuno ng sekta Marami. Muli, na ikinagulat ng matandang lalaki mula sa Wild World. Ang tanging nagawa niya ay titigan si Dustin habang nakaawang ang bibig sa sobrang paghanga. Sa oras na ito, napatay na ng 8 Stone Saints ang karamihan sa mga ghost soldiers sa lugar. Sila ay walang awa at walang humpay sa kanilang pagpatay. Hindi nagbibigay ng pagkakataon na mabuhay kahit isang bangkay na sundalo. Nang makita ito, ang lahat ng mga nilalang sa Wild World ay umiyak sa tuwa. Nakaramdam ng kagalakan dahil sa wakas ay nakatakas sila sa kamatayan. Sa kanilang mga tagay at galik, ang buong espasyo ay napuno ng hiyawan. Bawat isa sa mga nilalang ay may ngiti sa kanilang mga labi habang tumutulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Maliwanag na natuwa sila sa lubos na pagkatalo ng hukbo mula sa Underworld. Leader Dustin, maraming salamat. Kung ikaw at ang hukbo ng Immortal End Alliance ay hindi dumating at nailigtas kami sa tamang panahon, lahat tayo ay napatay na. Hinding-hindi ka namin mababayaran dito. Sa wakas, natauhan ang matanda, nagmamadaling lumapit kay Dustin at yumuko upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Lahat, halika rito at batiin si Leader Dustin. Ang sabi ng matandang naka-gray. Tinutugunan ng mga tao mula sa Wild World na ngayon ay dahan-dahan ding lumalapit kay Dustin. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, Leader Lin.
Marami sa matataas na awtoridad ng Wild World ang nagrally sa likod ng matandang lalaki na kulay abo. Lumuhad habang pinupuri si Dustin. Kasabay-sabay nilang pag-awit. Ang malalakas na soundwave ay umalangaw-ngaw, na naging sanhi ng pagyanig ng buong kalangitan. Talagang nagpapasalamat sila sa hukbo ng Immortal End Alliance dahil iniligtas ng huli ang buhay ng lahat ng nabubuhay na nilalang mula sa Wild World. Huwag po sanang sabihin iyan. Ginoo, responsibilidad ng bawat nilalang sa sansinukob na ito na lipulin ang mga bangkay na sundalo. Nakangiting sabi ni Dustin. Ay nalalayan tumayo ang matanda. Leader Dustin, napakabait mo sa amin. I really admire you. Paghangang sabi ng matanda na halos mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam na parang hindi sapat ang isang simpleng, salamat. Inimbitahan ng matanda ang Immortal End Alliance at Dustin sa Wild World, na nagpaplanong mag-ayos ng isang malaking piging bilang pagdiriwang para sa kanilang tagumpay. Hindi makatanggi si Dustin sa mapagbigay na alok at nanatili. Pagkatapos ay persigido ang matanda na ibalik ang kanyang inutang. Kaya, sa buong lakas ng loob na nakuha niya, tinabi niya kay Dustin na handa silang sumali sa Immortal End Alliance. Ang nakita niya sa laban partikular na ipinakita ni Dustin at ng 8 Stone Saints ang kapangyarihan ay higit pa sa sapat para sabihin na talagang malakas ang alyansa. Naunawaan niya na sila ay may potensyal na maging isang nangungunang puwersa ng sansinukob na ito sa hinaharap. Ang pagsali sa naturang alyansa ay talagang magiging kapaki-pakinabang sa Wild World. Mas ligtas para sa kanila na makipagsanib puwersa sa isang malakas na grupo ng mga magsasaka sa pakikipaglaban sa mga tropa ng mga bangkay na sundalo. Kaya't paulit-ulit na hiniling ng matandang naka-gray ang kanilang formal na membership. Nakalaunan ay pumayag si Dustin. Pagkatapos ng lahat, kung gusto ng Immortal End Alliance na lumakas, kakailanganin din itong palawakin sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming miyembro. Ang matanda ay kasing kapangyarihan ng isang ninuno ng sekta. Alam ni Dustin na walang alinlangan na magiging malaking asset siya sa grupo. Kapahintulot ni Dustin, ang matandang nakaabo ay natuwa at tuwang-tuwa. Kaagad na ipinahayag sa lahat ng mga buhay na nilalang sa universo na ang Wild World ay miyembro na ngayon ng Immortal End Alliance. Pagkatapos, kaagad-agad, nag-organisa siya ng ilang makapangyarihang mandirigma mula sa Wild World at bumuo ng isang team para sumali sa hukbo ng Immortal End Alliance. Magkasama, lahat sila ay may iisang layunin ang lipulin ang buong hukbo ng mga bangkay na sundalo. Sa inisyatiba ng matanda, siya ang mamumuno sa koponan at makikipaglaban sa tabi ni Dustin. Makalipas ang isang araw, tumulong ang bagong pinalakas na hukbo ng Immortal End Alliance, na naglalayong simulan ang kanilang misyon ng pagpatay sa bawat isa sa mga bangkay na sundalo mula sa Underworld. Sa Black Hell City ng Tombstar Cluster. Ano ang sinabi mo? Napatalon si Irvin sa kanyang kinauupuan sa biglang pagkabaliw. Nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Lahat ng lalaking ipinadala natin sa Immortal End World ay pinatay na. Imposible. Ang lugar na iyon ay tinatahanan ng mga mahihina. Walang paraan na matatalo nila ang ating mga tauhan. Lumapit siya sa isang lalaking nakasuot ng itim at nagtanong. Sigurado ka ba tungkol dito? Sigurado ako, Prinsipe Irvin. Nahihiyang sagot ng lalaki. Ako mismo ang humawak ng investigasyon. Talagang natalo ang mga tauhan natin ng mga nilalang ng Immortal End World. Hindi na natin sila maibabawas bilang isang mahinang mundo. May time na usapan na ang kapangyarihan ni Dustin at ng 8 Stone Saints ay umabot na sa Sect Ancestor level. Si Dustin ay mayroon ding dalawang nakakatakot na katulong mula sa higanteng lahi na pumanig sa kanya. Si Devil Ancestor Thanos ng Evil Abyss World. Evil Shadow King at Daemon ay nanatili sa Immortal End World sa lahat ng oras na ito. Sa bilis na ito, ang Immortal End World ay tiyak na tataas bilang isang mahusay na kapangyarihan sa universo. Kung gusto natin itong sirain, kailangan nating magpadala ng mas malalakas na tropa para ilunsad ang mga pag-atake. Kahit na sabihin mo na, hindi pa rin ako naniniwala na may kakayahan si Dustin na talunin ang lahat ng lalaking pinadala ko doon. Umungol si Irvin. Galit na galit,
Nagpadala ako ng humigit kumulang 60 sekta na ninuno sa Immortal Endworld. Ayaw kong maniwala na nagawa niyang talunin silang lahat. Prinsipe Erwin. Hinahabol ng lalaki ang mga tauhan natin habang nagsasalita tayo. Maingat na sabi ng lalaking nakaitim. Siya ay sinusuportahan ng hukbo ng Immortal End Alliance. Medyo mataas ang kanilang moral. Kailangan nating kurutin ang kanilang puwersa sa simula at alisin si Dustin. Kung hindi natin siya haharapin ng mas maaga. Patuloy siyang haadlang. Oo, nakikita ko ang ibig mong sabihin. Gusto kong makita kung ano ang kaya nitong si Dustin. Magpadala ng ilang top masters para patayin ang bastard. Kapag naalis na siya, maaari tayong tumuon sa pagharap sa tinatawag na hukbong ito ng Immortal End Alliance. Gusto kong magpadala ka ng mensahe sa Underworld. Sabihin sa kanila na kailangan namin ng higit pang mga masters. Ibabalik ko ang paatras na universo kung ito na ang huling bagay na gagawin ko. Namumula ang mukha ni Erwin habang nilalamon niya ang kanyang galit. Umikinang ang kanyang mga mata habang binibigkas niya ang kanyang mga tagubilin. Naiintindihan ko, Prinsipe Erwin. Bigkas ng lalaking nakaitim na nakadamit bago kumari pa ng takbo para ihatid ang kanyang mga utos. Samantala, may isa pang kumpol ng bituin. Nagkalat sa kalangitan ang walang katapusang malalaking kampo. Mula sa malayo, para silang gamulong puting burol. Ito ay, sa katunayan, ang pansamantalang punong tanggapan ng Universal Allied Army. Kamakailan lang ay nakikipaglaban ito sa mga tropa ng Underworld. Ito ay naging isang patuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang hukbo. Na sumasaklaw sa ilang daang labanan. Na hindi kailanman umusbong bilang ang nanalo. Sa isa sa mga malalaking tolda, 100 nangungunang mga master ang nakaupo sa pagpupulong. Kasama sa kanilang hanay ang mga pinuno ng Heavenly Palace, ang Yaksha Palace, at ang Sword Palace, pati na rin ang may-ari ng Star Island. Isang scout ang nakatayo sa harapan nila. Naghahatid ng kanyang mga ulat. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may lakas na halos katumbas ng lakas ng isang ninuno ng isang sekta. Siya ay, gayunpaman, mas mababa sa kanila sa mga tuntunin ng posisyon. Sa bagay na iyon, siya ay kwalipikado lamang na patakbuhin ang kanilang mga gawain. Ibinigay niya ang kanyang mga account tungkol kay Dustin at sa Immortal End Alliance. Nang matapos siya, napuno ng buntis na katahimikan ang tent. Lahat ay may suot na katulad ng mga ekspresyon ng pagkabigla at kawalang paniwala. Sigurado ka ba dito? Tanong ng pinuno ng Yaksha Palace sa scout. Nasira ni Dustin ang isang pangkat ng mahigit 50 ninuno ng sekta. Oo, sir. Pumilit ako sa Immortal Endworld at narinig ko ito mismo. Hindi ito maaaring hindi totoo. Ayon sa mga nakasaksi sa labanan, si Dustin at ang 8 Stone Saints ay nagpakita ng lakas upang tumugma sa ninuno ng sekta. Tinatay niya ang maraming mga masters ng Underworld sa kanyang sarili. Napaka-impressed daw ng show of power niya. Muling tumahimik ang tent. Ang mga nangungunang master ay nahihirapan sa pagtunaw ng impormasyong ito. Isang binata ang lumitaw sa kawalan. At bigla na lang naabot ang kanilang antas at nagdulot ng napakaraming pinsala. Naging hindi mapalagay ang mga ito. Hindi banggitin. May mga tao sa kanila na may mga bagay na dapat lutisin kay Dustin. Sa mga pinuno ng Yaksha Palace at sa Sword Palace sa partikular. Ang dalawa sa kanila ay kinasusuklaman si Dustin sa kaibuturan. At nagdala ng isang bagay na katulad ng isang pananabik para sa kanyang kamatayan. Ang sabihin na ang mga balitang ito ay nagpalungkot sa kanila ay isang napakalaking pagmamaliit. Nabigo sila sa mga pangyayari. At nagdagdag lamang ito ng gatong sa galit na kanilang inaalagaan. Kung hindi tayo gagawa ng isang bagay. Ang sabi ng pinuno ng Sword Palace. Sa lalong madaling panahon ay walang sino man sa universo ang makakatalo sa bastard na iyon. Isang matalim na ningning ng espada ang dumampi sa kanyang buong katawan. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kanyang layuning pumatay. Tama ka. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay tumanggo sa mahinahong galit. Itong si Dustin ay naging mayabang at mayabang sa sarili. Tila natutuwa sa kanyang pagkalugi sa dugo. Wala siyang kalaban-laban na patayin ang sino mang makasakit sa kanya kahit kay Titing.
Ang pag-unlad na ito sa kanyang bahagi ay tiyak na hindi magandang balita para sa atin. Kailangan niyang itapon sa lalong madaling panahon. Sang-ayon ako. Sumali ang may-ari ng Star Island. Kung hahayaan natin itong magpatuloy, ang Dustin na ito ay magiging banta sa ating buong universo. Hindi tayo dapat mag-antala sa paglipol sa kanya. Huwag tayong masyadong magmadali. Sumingit ang isang nangungunang master. Ang ilalim ng lupa ay kinakatay ang mga nilalang sa universo na ito. Hindi sila titigil hanggang sa kanilang mundo at lahi na lang ang natitira. Kulang tayo sa mga lalaking may kakayahan. Sayang lang kung mawalan tayo ng makapangyarihang tulad nitong si Dustin. Nang hindi ginagamit ang kanyang kakayahan, maaari tayong magkaroon ng kasunduan na magsama-sama ang ating mga tauhan upang labanan ang karaniwang kaaway. Ito ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian. Sa palagay ko, anong sabi mo? Ilang tao ang nagpahayag ng pagsang-ayon. Ngunit syempre, ang mga taong ito ay walang personal na isyo kay Dustin. Ang pinuno ng Palasyo ng Langit ang unang sumagot. I have met Dustin in the past. Siya ay talagang mayabang, at medyo nangingibabaw. Madalas siyang manakit ng iba kung gusto niya. Magkakaroon tayo ng malaking panganib kung hahayaan natin siyang maging bahagi ng ating hanay. Natatakot ako na walang sino man sa atin ang makakapigil sa kanya kung magpasya siyang hayaan ang kanyang kalikasan na pumalit. Duda ako na makikipagdialogo pa siya sa amin ng maayos, kung kami ay nagmumungkahi ng isang alyansa, para sa kaligtasan at seguridad ng ating universo. Boto ako na dapat natin siyang alisin sa lalong madaling panahon. Napakabigat ng kanyang mga salita. Naghawak siya ng malaking prestihiyo sa mga masters, at namamahala sa Universal Allied Army. Hindi nakakagulat na walang ibang nag-alok ng salungat na opinyon. Dahil walang tumututol. Isasaalang-alang ko ang usaping ito na naayos na. Ang pinuno ng palasyo ng Yaksha ay nagpahayag na may bahagya na kasiyahan. Magpapadala ako ng mga scout para hanapin si Dustin. Kapag nakuha na natin ang kanyang lokasyon, maaari na tayong gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos para simulan ang pangangaso. Nagkaroon ng masigla at matinding talakayan sa pagitan ng mga nangungunang master at sa wakas, naging masama ang hangin pagkatapos nilang magpasya na humanap ng pagkakataon at patayin si Dustin ng magkasama. Di nagtagal pagkatapos noon, ilang mga scout na kasing kapangyarihan ng mga ninuno ng sekta ang ipinadala upang magtanong sa tiyak na kinaroroonan ni Dustin. Habang nangyayari ito sa isang panig ng universo, sa labas ng Genuine Tiger World. Leader Dustin, salamat sa pagligtas sa amin. Nakayuko ang Supreme Grandmaster ng Genuine Tiger World habang pinasalamatan niya si Dustin sa tulong ng huli. Napakalakas ng matanda at madaling mapantayan ang isang ninuno ng sekta. Nang makita siyang yumoko, sumunod ang mga tropa ng Genuine Tiger World sa likod niya. Sa nakalipas na ilang araw, hinahabol ni Dustin ang mga bangkay na sundalo ng Underworld kasama ang mga tropa ng Immortal End Alliance. Mas maaga ngayon, marami siyang nasagasaan na lumusab sa Genuine Tiger World. Obviously, nakialam siya, kasama ang hukbo ng Immortal End Alliance. Sumugod siya at nilipol ang mga bangkay na sundalo. Kabilang ang tatlong pinunong nakaitim na damit. Ang kataas-taasang Grandmaster, na namamahala sa mga tropa ng Genuine Tiger World ay lubos na nagpapasalamat kay Dustin sa pagtulong sa kanila. Para mabayaran ang kanyang kabaitan, ipinahayag ng matanda na siya ay nasa panig ni Dustin ngayon. Pagkatapos ay nagboluntaryo siyang maging bahagi ng Immortal End Alliance. Sa panahon ng krisis, ito ang ika-6 na mundo na piniling maging kakampi ni Dustin ngayon. Sa nakalipas na ilang araw, pinangunahan ni Dustin ang mga tropa ng Immortal End Alliance sa buong universo sa paghahanap ng mga bangkay na sundalong ito. Naalis na nila ang malaking bilang ng mga mala-impyernong nilalang na ito at nailigtas ang ilang mundong inaatake. Hanggang ngayon, lima sa kanila ang piniling sundan si Dustin at ngayon, ang Genuine Tiger World ang pang-6. Bilang isang resulta, si Dustin ay nagkaroon ng isang bilang ng mga master sa antas ng mga ninuno ng sekta sa kanyang panig. Ang pangunahing puwersa ng mga bangkay na sundalo ay ang pakikipaglaban sa Universal Allied Army.
Ang iba sa kanila ay gumagala lamang sa universo upang pumatay ng mga nilalang at mangolekta ng mga bangkay. Hinahabol ni Dustin ang mga bangkay na sundalong ito. Sir, maraming mga bangkay na sundalo sa unahan natin. Inaatake nila ang Central World nang makita ko sila. Dumating ang isang scout at nagsumbong kay Dustin. 1/3. Ang huli ay nagpapahinga ng ilang sandali pagkatapos ng laban. Tara na, walang pag-aaksaya ng isang segundo. Tumayo si Dustin at pinamunuan ang kanyang hukbo sa Central World. Hindi lamang ang kanyang hukbo. Ang Supreme Grandmaster ng Genuine Tiger World ay nag-round up din ng isang team at sinundan sila sa Central World. Habang sila ay nagmamarcha pasulong, ipinakilala ng scout ang Central World kay Dustin. Mula sa kanyang natipon, ang Central World ay isang dakilang kapangyarihan sa universo. Ang lakas nito ay madaling makita sa mga nagsasaka nito. Mayroong 5 makapangyarihang master dito na maaaring tumugma sa isang ninuno ng sekta. Anumang mundo na may 5 master sa antas ng ninuno ng sekta ay medyo madaling isa sa mga pinakakakila-kilabot na puwersa sa universo. Kaya naman naging target ito ng mga bangkay na sundalo. Kung nagawa nilang maging mga kasamahan ang 5 sekta na ninuno, ang kanilang kapangyarihan ay tataas ng husto. Si Dustin at ang kanyang hukbo ay kumikilos ng medyo mabilis, at nakarating sa labas ng Central World sa lalong madaling panahon. Ang hindi mabilang na mga sundalong bangkay, na naglalabas ng malaking halaga ng malakas na miasma ng bangkay ay nakapalibot sa Central World. Isang dosenang lalaki, na nakasuot ng itim na damit, ang namamahala sa mga bangkay na sundalo. At sa sandaling iyon, mahigpit silang nakikipaglaban sa 5 Panginoon ng antas ng ninuno ng sekta. Ang problema, ang mga masters ng Central World ay mas marami. Dehado sila dahil doon. Kahit na ang isang sekta ninuno ay hindi maaaring nasa 2 lugar sa parehong oras. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng isang dosenang lalaking nakasuot ng itim na damit, ang 5 master ay nahihirapan at malapit ng papatayin. Pana-panahong maririnig ang kanilang galit ng mga dagandong. Bilasan mo, magpadala ng mga mensahero sa punong tanggapan ng Universal Allied Army para sa tulong. Sabihin sa kanila ang ating sitwasyon. Ipadala ang pinakamabilis na tao na buhay. Ngayon, balis ang sigaw ng isa sa 5 amo sa kanyang mga kawal. Huli na para dyan. Ang isa sa mga master sa itim na damit ay ngumisi ng masama. Tumugod siya pasulong at tinamaan sa dibdib ang master na kanina lang nagsalita. Nahuli ng hindi namalayan. Ang huli ay itinapon sa hangin at kalahati ng kanyang katawan ay nawasak. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita ang sitwasyon ng labanan at nalaman na ang mga tropa ng Central World ay hindi rin nagkakaroon ng anumang swerte. Ang mga nakatataas mula sa Underworld ay medyo matalino. Bago gumawa ng hakbang sa anumang mundo, sisiyasatin nila ang kanilang target at pag-aralan ang kanilang lakas. Pagkatapos nito, magpapadala sila ng sapat sa kanilang mga tropa upang madaling malampasan ang bilang at malampasan ang kalaban. Isang dosenang lalaking nakasuot ng itim na damit ang ipinadala sa Central World dahil alam na nila ang tungkol sa 5 master na nakatira dito. Ang bawat isa sa mga lalaking nakasuot ng itim ay maaaring tumugma sa isang ninuno ng sekta. Kaya ito ay magiging isang piraso ng cake para sa kanila upang manalo sa laban na ito. Dustin. Patayin natin sila ng diretso. Tinitigan ng 8 Stone Saints si Dustin. Naghihintay sa kanyang utos. Sige, susubukan ko ang isang bagay mula dito. Sagot ni Dustin. Nang marinig ang kanyang utos, ang 8 Stone Saints, at ilang iba pang mga master sa antas ng mga ninuno ng sekta na sumusunod kay Dustin ay sumugod sa bilis ng kidlat. Sa isang iglap, tinumpa nila ang dosenang lalaking nakaitim na damit. Agad na nagbago ang sitwasyon. Ngayon, malinaw na mas marami ang mga pinunong nakasuot ng itim na damit. Sa lalong madaling panahon, nagsimula silang mawala ng mataas na kamay. Habang abala sila sa pakikipaglaban, ang mga tropa ng Immortal End Alliance ay sumugod at nagsimulang pumili ng mga bangkay na sundalo. Narito na ang mga tropa ng Immortal End Alliance. Ang 5 pinuno ng Central World ay nagulat sa pag-unlad na ito. Nanambalik ang kanilang pag-asa at nagyakapan sila sa tuwa.
Ang Immortal End Alliance kamakailan ay sumikat sa universo. Halos lahat ng mga nilalang ay alam na ngayon na ang hukbo ng Immortal End Alliance ay umiikot at napuksa na ang isang malaking bilang ng mga bangkay na sundalo. Uy, tignan mo yan. Dinala ni Leader Dustin ang kanyang mga tropa dito. Nakaligtas na tayo. Dumating na ang bukang liwayway para sa kanila. Nanambalik ang kanilang pag-asa at maaari na nilang manalo sa labanan ngayon. Tuwang-tuwa sila nang makita nilang sumugod ang isang dosenang master ng antas ng ninuno ng sekta upang tulungan sila. Leader Dustin. Maraming salamat. Leader Dustin. Walang salita ang makapagsasabi kung gaano kami nagpapasalamat sa iyong kabaitan. Nagpasalamat ang 5 pinuno kay Dustin habang nakatingin sa kanya. Nakangiting tumango naman si Dustin. Sige, pagbigyan natin. Bulong niya. Nasa labas pa rin siya ng battlefield at hindi pa nakakagalaw. Nagkaroon siya ng ideya. Gumagana ba ang pamamaraan ng corpse controller? Bulong niya ulit, medyo nasa sabik. Hindi pa niya sinubukan ang paraan ng pagkontrol sa mga sundalong bangkay na nakuha niya mula sa controller ng bangkay. Sa isang biglaang udyok, gusto ni Dustin na subukan ito dito. Naglabas si Dustin ng isang stack ng rune paper mula sa kanyang space ring. Nakuha niya ang mga ito mula sa controller ng bangkay. Para siyang nagbigkas ng mahabang spell. Nagsimula siyang bumulong-bulong sa ilalim ng kanyang hininga. Habang binibigkas niya ang spell, naramdaman ni Dustin ang ilang mga batas ng kalikasan sa loob ng mga ito. Ang mga batas ay masama, na may kaugnayan sa kamatayan at pagkabulok. Gayunpaman, si Dustin ay may malalim na kaalaman sa mga batas, kaya madali niyang nakipag-usap sa kanila. Nagsimulang lumakas ang kanyang pag-ungol. Nang maglaon, ito ay naging isang anyo ng pag-awit. Halika na, inihagis niya sa ere ang mga papel na ron. Tila ay naging mga bahid ng itim na liwanag na mabilis na kumislap sa mga bangkay na sundalo. Swish! 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 Agad namang huminto sa gitna ng labanan ang isang grupo ng mga bangkay na sundalo at nilingan si Dustin. Tapos, tumayo sila. Oo, gumana. Tuwang-tuwa si Dustin. Sa isang rune lang, nakontrol ni Dustin ang ilang bangkay na sundalo. Ngayong nakakuha na siya ng mas maraming papel na rune. Pinanatili niya ang hindi bababa sa ilang libong bangkay na sundalo sa ilalim ng kanyang kontrol. Utos ni Dustin sa mga bangkay na sundalo gamit ang kanyang isip. Ang mga bangkay na sundalo ay winawagayway ang kanilang mga sandata sa kani-kanilang uri. Haha! Nakakaaliw makitang inaatake mo ang sarili mong kauri. Bulong ni Dustin sa sarili. Napaka-good mood niya. Natutunan na niya ang ilang mga pangunahing bagay tungkol sa kasanayan sa pagkontrol ng bangkay sa Prime Martial World. Gayunpaman, wala ito kumpara sa malalim na kasanayan na ginagamit niya ngayon. Ngunit dahil mataas ang kanyang cultivation base at malakas ang kanyang espiritual na pakiramdam, nakita ni Dustin na isang piraso ng cake upang kontrolin ang mga bangkay na sundalo. Kamusta naman ang corpse control ang skill ko? Not too bad. Ha! Tinabi ni Dustin sa controller ng bangkay sa slave tower gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Samantala, nagpadala siya ng video message sa Soul Sea ng kanyang bihag upang maipakita niya ang kanyang ginawa sa mga bangkay na sundalo. Ikaw, paano ka naging napakatalino sa pagkontrol ng mga bangkay? Hindi makapaniwalang sambit ng controller ng bangkay. Hindi siya makapaniwala na malapit ng maabyute ng husay ng pagkontrol ng bangkay ni Dustin. Kinailangan siya ng 100 taon ng pagsusumikap upang maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Ngunit si Dustin ay isang baguhan lamang na natutunan ang kasanayan sa loob lamang ng maikling panahon. Bata, ang galing mo sa pagkontrol sa mga bangkay ay kahanga-hanga. Alam mo ba, ipapakilala kita sa aking Panginoon at hayaang kunin kanya bilang kanyang alagad. Sigurado akong mamahalin kanya. Pagkatapos ay maaari nating matutunan ang kasanayan mula sa parehong master. Alok ng controller ng bangkay. Lubos niyang pinahahalagahan ang potensyal ni Dustin sa pagkontrol sa mga bangkay. Naisip din niyang hindi siya sasaktan ni Dustin kung iisang amo ang kanilang pagsisilbihan. Nakikita niya ang kapangyarihan ni Dustin nitong mga nakaraang araw. Alam niyang imposibleng makatakas siya sa binatang ito. Gusto mo bang tawagin kong master ang halimaw mula sa underworld?
Hindi ko nga alam kung bangkay ba siya o hindi. Ayokong makisali sa mga ganyan. At saka, ayoko talagang manatili sa isang nakakatakot na lugar tulad ng Underworld. Tagot ni Dustin na may mapaglarong ngiti. Ang aking Panginoon ay isang buhay na nilalang. At tiyak na hindi isang bangkay. Siya ay nabubuhay sa isang mundo kasama ng mga tao. Darating siya upang bisitahin ang Underworld at mananatili sa loob ng ilang araw upang tumulong na gawing mga bangkay na sundalo ang mga nangungunang master. Siya rin ang gumagabay sa mga alagad na katulad ko upang kontrolin ang mga bangkay. Kung ayaw mong manatili sa Underworld, maaari mong matutunan ang kasanayan sa mundo ng mga tao kung saan nakatira ang aking amo. Pag-isipan mo, kung handa kang matutunan ang kasanayan sa pagkontrol ng bangkay. Magiging eksperto ka sa kanya bilang iyong Panginoon. Kung mangyari iyon, lubos kang pahahalagahan ng mga pinuno ng Underworld at tatretuhan ng may lubos na paggalang saan ka man pumunta. Sabi ng controller ng bangkay sa pagtatangkang hikayatin si Dustin na tanggapin ang kanyang alok. Tumahimik ka, sabi ni Dustin. Hindi pinansin ang alok ng corpse controller. Naglabas siya ng isa pang dakot ng rune paper. Siya ay gumawa ng isang spell at itinapon ang mga ito sa hangin. Kaya lang, nakuha na ni Dustin ang control sa isa pang grupo ng mga bangkay na sundalo. Tinalakay ng mga bangkay na sundalo ang iba pang kauri nila. Mas gumanap si Dustin ng corpse controlling skill. Ilang sandali lang, mahigit 10,000 bangkay ng mga sundalo ang nasa ilalim ng kanyang control. Ninakawan niya ang corpse controller ng napakaraming rune paper at inilagay ang mga ito sa ilang space rings. Ang controller ng bangkay ay may maraming rune na papel na makakatulong sa kanya na kontrolin ang mga bangkay. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang pinuhin ang maraming bangkay na sundalo. Siyempre, maaari lamang niyang gamitin ang mga rune upang kontrolin ang mga karaniwang bangkay na sundalo. Gayunpaman, ang mga rune ay hindi gumana ng maayos sa mga nasa antas ng ninuno ng sekta. Ang paghantong ng mga ito ay gumawa ng isang bagay na kawili-wiling nangyari sa labanan. Mahigit 10,000 bangkay na sundalo ang mabangis na umaatake sa kanilang mga kasama. Ang eksena ay nag-iwan sa lahat na tulala at nabigla. Kagalingan sa pagkontrol ng bangkay. Lihim mong natutunan ang kakayahan sa pagkontrol ng bangkay ng ating Underworld. Ito ay isang mataas na uri ng kasanayan. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Malaki ang pagkakamali mo, Dustin. Pahabulin ka namin sa lahat ng paraan. Tigaw ng lalaking naka-black robe kay Dustin. Ang iyong pinuno ng Underworld ay walang awa. Siya ang nasa likod ng kapahamakan ng bangkay. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng dugo ng milyon-milyong inosenteng buhay na nilalang sa ating universo. Kahit hindi mo ako sundan, hahanapin kita at makakaganti. Hindi ako natatakot sa'yo. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Ngumisi si Dustin. Alam niya na ang Underworld ay makararamdam ng kawalan ng respeto kapag nalaman nilang natutunan niya ang kanilang lihim na kasanayan sa pagkontrol ng bangkay. Ngunit hindi kailanman kilala si Dustin na duwag. Gayun din, ang matanda sa magulong kawalan ay humiling sa kanya na harapin ang ilalim ng lupa. Dahil doon, itinuring na ni Dustin ang Underworld bilang kanyang malaking kaaway. Ang pagdedeklara ng digmaan laban sa Underworld ay isang bagay na maipagmamalaki ni Dustin. Dustin, you have no idea what you are doing. Do you really think na tayo lang ang miyembro ng Underworld? Well, nagkakamali ka. Ang Underworld ay isa sa pinakadakilang puwersa sa 3,000 malalaking mundo at 3,000 maliliit na mundo. Ikaw ay isang binata mula sa isang pabalik na universo. How dare you claim na gusto mong mag-settle ng mga account sa amin? Ikaw ay katawa-tawa at ignorante. Mapanghamong sabi ng lalaking nakaitim na roba. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang underground. Basta alam kong kaya kitang ilabas ng hindi man lang pinagpapawisan. Bulalas ni Dustin. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at ginamit ang kasanayan sa paggalaw ng katawan upang baluktutin ang espasyo. Parang multo, inabot niya ang lalaking nakaitim na roba sa isang pintig ng puso. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng ilang sinag ng sword light para tamaan ang lalaking nakasuot ng itim na damit.
Ang bawat liwanag ng espada ay naglalaman ng mga kapangyarihan ng 20,000 galaw ng espada. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay iwinagayway ang kanyang karit, na nagdulot ng malakas na miasma ng bangkay. Nabangga ang liwanag ng espada sa karit. Ang mga spark ay nilikha at lumipad sa lahat ng direksyon. Matapos ang ilang ikot, napilitang umatras ang lalaking nakaitim. Tumakbo pasulong si Dustin at inilagay ang kanang kamay sa bibig ng Pot of Chaos. Pagkatapos noon, hinampis niya ng kaldero ang lalaking nakaitim na roba. Nagpatawag siya ng ilang divine ruling chain. Ang mga kedena ay lumabas mula sa kawalan at bumaril patungo sa kanyang kaaway. Sa mga lihim na kaharian ng mga laman loob ni Dustin. Binuksan ng 5 Diyos ang kanilang mga mata at nagbigay kay Dustin ng napakalaking lakas. Sa wakas, nagawang basagin ni Dustin ang mga depensa ng lalaki at durugan ito. Ang iba pang mga master ay nagulat nang makita ang makapangyarihang kakayahan sa pakikipaglaban ni Dustin. Kahit na naging sapat na ang lakas ni Dustin upang tumugma sa isang ninuno ng sekta. Sapat na ang kanyang lakas para sirain ang sinumang master sa antas ng isang ninuno ng isang karaniwang sekta. May 2 dahilan kung bakit naging makapangyarihan si Dustin. Una, si Dustin ay isang mahuhusay na cultivator na nag-practice ng hindi mabilang na makapangyarihang lihim na kasanayan sa martial arts. Pangalawa, natutunan niya ang introduction to vital energy circulation. Salamat sa mga kasanayang ito. Maaari niyang ilabas ang mga Diyos sa loob niya at makuha ang enerhiya ng kalikasan upang magbigay ng enerhiya para sa kanyang sarili. Ito ang mga dahilan kung bakit bumuti ng husto ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Si Dustin ng Immortal Endworld ay mas malakas kaysa sa sinasabi niya. Ang kanyang reputasyon ay tunay na makatwiran. Ang 5 kataas-taasang Grandmaster ng Central World ay tumingin kay Dustin ng may pagtataka. Isang dosenang figure na may napakalaking kapangyarihan ang nanatiling nakatago sa kawalan. At pinagmamasdan ang mga galaw ni Dustin gamit ang kanilang mga espiritual na pandama. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas si Dustin. Bumuso ang isang lalaki. Kailangan natin siyang ilabas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, walang sino man sa universo na ito ang makakatalo sa kanya. Sabi ng isa pang lalaki habang nag-aalala na baka isang araw ay sakupin ni Dustin ang universo. Matapos patayin ang unang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Ibinaling ni Dustin ang kanyang atensyon sa isa, na nagmamadaling humampas, upang talunin ang mga bangkay na sundalo. Ang mga lalaking nakaitim na damit na may pinakamalakas na kapangyarihang panlaban ay kailangang harapin muna. Habang sumusugod si Dustin, lumitaw ang kanyang malademonyong avatar. Handang tumulong. Mamatay. Isang mahabang alulong ang pinakawala ni Dustin at sinuntok ang kanyang kalaban. Ang kanyang katawan ay nagniningning sa isang makinang na liwanag. Isa-isang nagsimulang mamukadkad ang matutulis at nakasisilaw na mga ilaw ng espada. Ang bawat isa sa kanila ay kasing lakas ng 20,000 atake ng mga espada. Nilagyan nila ng mga butas ang mabituing kalangitan. Napinilit na umatras ang lalaking nakasuot ng itim. Bang! Ginamit ng demonyong avatar ang World Sealing Tubod Magic para silyuhan ang lugar. Sa isang suntok, pinalipad nito ang lalaki sa himpapawid. Napunit ang kanyang balat at laman. Ang kanyang mga sugat ay umaagos ng itim. Bulok na dugo. Siya pala mismo ay bangkay na. Magkasama, hinablot ni Dustin at ng demonyong avatar ang mga braso ng lalaki at pinasuko ito ng buo. Gusto sanang hatiin ni Dustin ang katawan ng kanyang kalaban. Ngunit mabilis siyang nagbago ng isip. Gumamit siya ng isang lihim na kasanayan upang aisil ang enerhiya ng lalaki sa halip. Sa ganitong paraan, madadala niya siya sa Slave Tower. Nang makitang natalo ni Dustin ang lalaking nakaitim, hindi napigilan ng 8 Stone Saints na sumigaw. Attack! Pagkatapos, sumali sila sa pandarambong. Tulad ng mga tigre, mabangis silang nakipaglaban sa mga natitirang lalaking nakasuot ng itim na damit. Bastards! Tuturuan namin kayong lahat ng leksyon. Ang 5 Supreme Grandmasters ng Central World umuungal. Sa pagkuha ng pagkakataon na mailabas ang kanilang galit. Tumakbo sila palabas ng mas mabilis at sinaktan ang kanilang mga kaaway.
Sa lahat ng kanilang kapangyarihan at lakas na pinagsama. Hindi pa banggitin ang presensya ni Dustin at ng demonyong avatar. Ang mga lalaking nakaitim na robe ay walang pagkakataon. Nawala silang lahat sa isang iglap. Ang tanging nakapagligtas sa kanila sa tuluyang pagkadurog ay ang utos ni Dustin. Tinatakan niya ang lahat ng kanilang lakas at dinala sila sa kanyang slave tower. Leader Dustin, walang salita ang makakapagpahayag ng aming pasasalamat sa iyong dakilang kabaitan. Mula ngayon, susundan ka namin sa iyong pakikipaglaban sa mga bangkay na sundalo. Matapos ang kanilang malapit na karanasan sa kamatayan. Ang 5 kataas-taasang Grandmaster ay pumayag na sumama kay Dustin sa 2 dahilan. Una, hinamak nila ang mga bangkay na sundalo mula sa underworld hanggang sa kaibuturan. At pangalawa, humanga sila sa husay ni Dustin. Walang nakitang dahilan si Dustin para tanggihan ang kanilang alok. Sa katunayan, siya ay lubhang nangangailangan ng mga kapanalig sa panahong ito. Siya ay nagpaplano na palawakin ang puwersa ng Immortal End Alliance. Ang Central World ay isang medyo malakas na puwersa. Ang kanilang 5 Supreme Grandmasters ay gagawa ng magandang karagdagan sa alyansa. Umalangaw-ngaw ang mga tagay ng kagalakan at tagumpay sa Central World. Tabik silang masaksihan ang pagkawasak ng mga bangkay na sundalo at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mundo. Ang lahat ng mga pangunahing sekta at pamilya ay nagdaos ng isang malaking piging. Tinanggap nila ang mga sundalo ng Immortal End Alliance sa kanilang mga mesa. Naginagantimpalaan sila ng masarap na pagkain. Personal na sinamahan ng 5 Supreme Grandmaster si Dustin sa kanilang mesa. Kitang-kita ang kanilang sigasig. Pero sa gitna ng celebratory atmosphere, naramdaman ni Dustin na tumindig ang mga balahibo sa katawan niya. Isang matinding takot ang bumalot sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, isang dosenang figure ang lumitaw mula sa magulong kawalan at ngayon ay nakatayo sa harap niya. Napuno ng hangin ang kanilang nakakakilabot na aura. Sa bilis ng kidlat, tinimulan nila siyang salakayin ng lahat ng uri ng makapangyarihang kasanayan sa martial arts. Ginagamit nila ang kanilang mga palad, kamao, kutsilyo at espada sa bawat hampas. Ang kanilang hitsura ay hindi inaasahan. Walang mga babala sa lahat. Ang mga ito ay malinaw na lahat ay napakalakas na mga master. Ang kanilang mga diskarte ay sapat na advanced upang itago ang kanilang mga aura. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong lugar. Malapit nang bugbugin si Dustin ng sobrang nakakatakot na pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Tingnan mo, gamit ang isang sweep ng kanyang manggas. Itinulak niya ang iba pa sa mga tao. Gayunpaman, maraming tao sa tabi niya na hindi nakaiwas sa mga pag-atake. Naging mga ulap ng ambon na puno ng dugo. Isang grupo ng mga master mula sa Immortal End Alliance at sa Central World ang napatay sa lugar. Nabatid na may kasamang makapangyarihang mga amo si Dustin. Hindi sila madaling ibagsak ng kahit na sino. Ngunit ngayon, daan-daan sa kanila ang namatay dahil lamang sa pananambang. Ang 8 Stone Saints, ang Evil Shadow King, Daemon, at ang 5 Supreme Grandmasters ay itinulak palayo ni Dustin. Ngunit ang iba ay hindi gaanong pinalad. Pagtingin sa dagwang ambon, namula si Dustin. Halos kalahati ng mga taong ito ay mahusay na mga master ng Immortal End Alliance. Matagal na silang nakikipaglaban sa tabi niya sa mga labanan. At ngayon, bigla silang namatay. Aking anak na lalaki. How dare you pumatay sa anak ko? Sino ka? Galit na sigaw ng isa sa mga Supreme Grandmaster mula sa Central World. Isa pala ang anak niya sa mga nakasama ni Dustin. Ngunit hindi nakatakas ang kanyang anak at ngayon ay patay na. Dahil sa biglaang pagkawala ay nagulat ang matanda. Ang bawat isa sa mga hindi kilalang umaatake ay gumamit ng ilang lihim na kasanayan upang bumuo ng isang kurtina ng nakasisilaw na liwanag sa kanilang mga katawan. Itinago sila nito ng buong buo kaya walang makakakita sa kanila ng maayos. Kahit na ang espiritual na pakiramdam ay hindi makalusot sa maliwanag na belo upang makita ang kanilang mga tunay na mukha. Gayunpaman, napansin ng espiritual na pakiramdam ni Dustin na mayroong higit sa 1 dosina sa kanila na nagtatago sa likod ng kumikinang na belo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-focus. Malinaw na lahat ng mga kalaban niya ay malalakas.
Sila ay mga Panginoon sa kanilang sariling karapatan. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring maging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong ninuno ng sekta. Ang buong Central World ay nanginginig na parang hindi nito kakayanin ang presyon ng pagkakaroon ng isang dosenang master na lumitaw ng sabay-sabay. Parang ako ang pinupuntirya nila. Naisip ni Dustin. Bigla siyang tinamaan ng realization kung sino ang mga lalaking ito. Kung tutuusin, kakaunti lamang ang mga tao sa sansinukob na ito na may taglay na kakilakilabot na kapangyarihan. Hindi na niya kailangang mag-isip pa para malaman kung sino sila. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Anak, ipaghihiganti kita. Habang nagliliyab ang kanyang mga mata, ang Supreme Grandmaster ay sumugod patungo sa figure na pinakamalapit sa kanya. Masyado kang magsalita, nguya ng kanyang kalaban. Sa pag-angat ng kanyang kamay, ang figure ay nag-conjured ng milyon-milyong sinag ng mga sword light sa hangin. Nagpapaypay ito sa likod niya na parang buntot ng paboril at sumugod pasulong. Balik ka, wala kang laban sa kanya. Tigaw ni Dustin. Nakilala na niya kung sino ang figure sa likod ng nakasisilaw na mga ilaw ng espada. Ito ang pinuno ng Sword Palace. Ang 5 pinakamataas na Grandmaster ng Central World ay nasa parehong antas ng mga ninuno ng sekta. Ngunit mas mababa pa rin sila sa pinuno ng Sword Palace. Alam ng lahat na ang pinuno ng Sword Palace ay isa sa pinakamalakas na mandirigma sa universo na ito. Maaari niyang patayin ang sinuman sa isang pagkakataon at maging ang mga nasa parehong antas ng mga ninuno ng sekta ay walang pagbubukod. Sumugod si Dustin sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na kasanayan sa paggalaw ng katawan upang i-twist ang espasyo. Sinusubukang harangan ang pag-atake ng pinuno. Ngunit isa pang nagniningning na figure ang nakatayo sa kanyang harapan. Nahumahad lang sa kanyang dinadaanan. You little bastard. Paano mo mapoprotektahan ang iba kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mo? Panunuyan ng figure. Bastos ka. Nagtaas ng kamay si Dustin. Ilang guhitan ng matalim na liwanag ng espada ang dumaan sa walang laman at humampas pasulong. Alam niya na ang Supreme Grandmaster ng Central World ay hindi katapat ng pinuno ng Sword Palace. Malaking kapahamakan kung tatabi lang siya at walang ginawang tulong sa kanya. Mabilis na kumilos ang nakakasilaw na figure at ikinaway ang kanyang palad. Isang lilang liwanag ang agad na bumaril ng may napakalaking enerhiya at nakaharang sa sword light na ginawa ni Dustin. Bang! 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 Nang magbanggaan ang lilang palad at ang matalas na liwanag ng espada. Isang nakakatakot na pagsabog ang nangyari. Nayumanig sa langit at bumulaga sa lupa. Ang pinuno ng Yaksha Palace. Tigaw ni Dustin habang nakapikit. Ako na, boy. Let's see what you can do without that robe. Don't let me down. Umagalpak ng tawa ang nakakasilaw na figure nang bawiin niya ang liwanag na kortina. Tulad ng inaasahan ni Dustin. Ito talaga ang pinuno ng Yaksha Palace mismo. Hooray! Samantala, sumigaw ang Supreme Grandmaster ng Central World habang ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay nabasag ng aura ng espada. Ang tanging natitirang bahagi ng kanyang katawan ay ang dibdib pataas. Tumutulo ang dugo sa lahat. Nang makita ito, ang iba pang 4 na kataas-taasang Grandmaster mula sa Central World. Ang 8 Stone Saints, kasama ang iba pang mga sect ancestor level Handmasters ng Immortal End Alliance, ay nagsama-sama at sumugod sa pinuno ng Sword Palace habang sinusubukan nilang iligtas ang natitirang kalahati ng Supreme Grandmaster. Mabilis ding kumilos ang malademonyong avatar para subukan at tumulong. Haha, gusto mo ba talagang makipag-away sa akin? Nandito ako para sayo. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng isang basurang tulad mo. Narinig ng lahat ang malakas na tawa. Isang matangkad at nakasisilaw na figure, na nakaunat ang mga braso, ay kumilos ng kasing bilis ng isang kidlat. Boom! 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 Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang asul na dagat na halos kasing taas ng langit. Sa umalingaw-ngaw na hangin, ito ay tumakas patungo sa 8 Stone Saints at sa iba pa, na humaharang sa kanilang daraanan. Devil Ancestor Thanos, hindi ko maintindihan kung bakit mo paprotektahan si Dustin. Hindi ka naman ganyan dati.
Isa pang nagniningning at makapangyarihang figure ang humakbang pasulong at tumayo sa harap ng demonyong avatar. Habang sumusuntok ito, kumikislap sa mga kamao nito ang mga higanting bituin. Ito ay isang kakila-kilabot na eksena. You're so reckless. You deserve to die kung patuloy kang makisama sa Dustin na yan. I ensure you. Nini siya ng pinuno ng Sword Palace. Pagkatapos nito, binitawan niya ang isang higanteng kamay at hinawakan ang natitirang bahagi ng Supreme Grandmaster. Nang mahawakan niya ito ay pinisil-pisil niya ito hanggang sa sumabog ang katawan at naglaho. Balik, retreat, lahat kayo. Nagulat si Dustin sa nakita at sinigawan ang mga lalaking nasa tabi niya. Malinaw niyang alam na ang mga sect ancestor level master sa kanyang panig ay hindi kayang tanggapin ang mga pag-atake na nagmumula sa kabilang panig. Pagkatapos ng lahat, ang mga umaatake ay ang nangungunang baril ng mundo. Kung sila ay lalaban ng walang ingat, ang tanging naghihintay sa kanila ay kamatayan. Ako ang hinahanap mo. Nandito ako ngayon. Bakit mo papatayin ang mga inosenteng tao? Matigas na sigaw ni Dustin habang nanlalamig ang mga mata. Walang inosente kapag pinili nilang manatili sa tabi mo. Kung sino ang kasama mo ay nararapat mamatay. Sa isang ngiti, ang pinuno ng Sword Palace ay naging isang sinag ng sword light at agad na pumunta sa harap ng 8 Stone Saints. Inilabas niya ang isang mahabang malamig na espada na napapalibutan ng nakakatakot na kapangyarihan ng batas ng espada. Humampis ito patungo sa 8 Stone Saints, na lumikha ng malakas na kalabog. Sa loob ng ilang segundo, ang espada ay lumaking kasing laki ng bundok. Nagdala ito ng aura ng espada na napakalakas at nakakatakot. Ang malawak na espasyong dinaanan nito ay masisira at ganap na magiging alikabok. Nakaunting oras para makaiwas sa pag-atake. Ang isa sa braso ng 8 Stone Saints ay nataman at sumabog sa mga piraso. Tinitigan niyang mabuti ang kanyang mga braso at nalaman na ang kakilakilabot na kapangyarihan ng batas ng espada ay nangatngat pa rin sa kanyang putol na braso. Ang kapangyarihan ng batas ay gumagapang sa kanyang katawan at unti-unting sinisira ito. Namumutla ang mukha niya habang patuloy ang paglabas ng dugo. Patayin natin silang lahat. Nababalot ng maliwanag na liwanag. Isang anino ang nag-utos sa lahat ng nasa gilid niya na malamig na atakihin ang kabilang grupo. Walang pag-aalinlangan. 12 ng mga tao. Kahit na ang mga hindi pa nakakagawa sa ngayon. Lahat ay tumalon pasulong at naglunsad ng pag-atake ng sabay-sabay. Naglibot sila. Naghahanap lang ng pumatay. Naglaro ang mga magsasaka kung ano ang kanilang magaling. Pinawi ng enerhiya ang langit at ang lupa. Anumang bagay sa kanilang paraan ay masisira. Parang magwawakas na ang mundo. Malaking bilang ng mga tao mula sa Immortal End Alliance at Central World ang malungkot na pinatay na para bang sila ay dinurog ng mga tuyong damo o binasag ang bulok na kahoy. Wala ni isang batik ng dugo, laman, o buto ang naiwan. Ang mga nasa labanan ay ang pinakamahusay at pinakamakapangyarihang mga master sa universo na ito. Bawat isa sa kanila ay madaling sirain ang langit at ang lupa sa isang kamay lamang. Madaling isipin kung gaano ito kakilakilabot kapag gumawa sila ng isang hakbang. Ikaw na masama, hindi napigilan ni Dustin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Walang magawa siyang umungol sa langit nang makita niya ang mga taong naghihingalo. Ang mga taong nakita niyang namamatay ay ang mga sumunod sa kanya sa labanan at buong pusong pinatay ang mga bangkay na sundalo na kasama niya. Lahat sila ay mga lalaking handang mag-alay ng kanilang buhay at magbuhos ng dugo para protektahan ang kanilang tinubuang bayan. Ngunit ngayon, sila ay pinapatay ng kanilang sariling uri sa halip na ang mga bangkay na sundalo. Kasunod ng dagandong ni Dustin. Bumukas ang mga pinto sa mga lihim na kaharian ng kanyang mga laman loob at elixir field sa loob ng kanyang katawan. Naramdaman ang lumalaking galit ni Dustin. Ang 6 na bathala sa loob ay tumindig lahat. Tumakbo palabas ng kanyang katawan. At huminto sa paligid ni Dustin. Umungol din sila sa langit. Katulad ng ginagawa ni Dustin. Nagniningning silang 6. Mula sa kanilang transparent na katawan. Makikita ang sumisikat na kapangyarihan na gumulong pataas at pababa. Isang napakalaking panginginig ang nabuo sa mabituing kalangitan na umaabot sa Central World bilang reaksyon sa dagandong ng 6 na Diyos.
Ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng mga bituin ay naging mga sinag ng walang katapusang puting talon na sumugod sa Central World at nilunod si Dustin at ang anim sa kanila sa loob. Pakiramdam ni Dustin ay puno ng walang katapusang kapangyarihan ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay walang takot at handa siyang umatake. Bastos ka! Habang papalabas si Dustin, nabasag ang kawalan at pumutok ang langit. Maraming kulog at kidlat ang bumungad sa mabituing kalangitan. Bang! Tinuntok ni Dustin ang kanang kamao gamit ang Pot of Chaos. Pagkatapos ay pinindot niya ang pinuno ng Yaksha Palace ng napakalakas at ang pinuno ay nagmamadaling umatras upang hindi siya mapahamak. Sa halip na magpatuloy sa kanyang matagumpay na pagtugis, dumating si Dustin sa 8 Stone Saints ng isang hakbang. Mabilis niyang pinutol ang Sword Light para mapigilan ang pag-atake ng pinuno ng Sword Palace. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kanyang manggas at ibinulong ang 8 Stone Saints. Ipinadala sila sa Slave Tower. Lahat sila ay may mga pinsala sa iba't ibang antas. Si Jared ang nagtamo ng pinakamatinding pinsala. Buti na lang at hindi pinagbantaan ang buhay niya. Ang bangkay na sundalo ay sumisira sa mga mundo ng sansinukob na ito. At nagiging sanhi ng mga sakuna ng bangkay ng sunod-sunod. Kayong mga tao, ang mga inaangkin na mga master sa universo ay pumupunta upang pumatay ng mga inosenteng tao sa halip na ang mga bangkay na sundalo. Ano ang katwiran sa likod ng lahat ng ito? 2/3. Ang mga taong pinatay mo lang ay tumatakbo sa buong mundo sa loob ng mahabang panahon. Nakipaglaban sila sa mga bangkay na sundalo at nakapagbigay ng mga natatanging kontribusyon. Mas gugustuhin nilang mamatay sa pakikipaglaban sa pangangaso sa mga bangkay na sundalo kaysa sa iyong mga kamay. Abangan na lang natin. Siguradong maghihiganti ako. Tila sa kailaliman ng impyerno nanggaling ang boses ni Dustin. Ang mga taong nakarinig nito ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Bastos ka! Mabilis na kumilos si Dustin at inikat ang espasyo. Naabot niya ang isa pang figurang natatakpan ng maliwanag na kurtina. Ang anim na bathala ay sumugod. Nagpakawala ng malakas na dagandong. At nagpakita ng anim na malakas na lihim na kasanayan na nagtulak sa nakasisilaw na figure na umatras. Inilabas ni Dustin ang kanyang manggas at ipinadala ang Evil Shadow King. Damon. At ang natitirang apat na Supreme Grandmaster sa Slave Tower. Labas. Dahil sa galit ni Dustin. Nakapag-concentrate siya ng sapat para labanan ang kanyang mga kaaway. Para siyang Diyos ng digmaan mula sa langit. Ang kanyang katawan ay umaalon sa nakakatakot na enerhiya. Bawat hakbang niya ay mapipilit ang isang nangungunang master pabalik. Ang anim na bathala ay nagpakita ng kanilang natatanging galing at nakipagtulungan kay Dustin. Lahat sila ay nagawang walisin ang lahat ng mga hadlang sa kanilang paraan. Kasabay nito, ang demonyong avatar ay naglagay din ng isang desperadong labanan. Ipinakita ang world ceiling tubod magic at may mga itim na ron sa lahat ng dako. Ito ay tulad ng itim na nyebe na lumilipad ng husto at hindi maayos sa hangin. Ang Diabolic Killing Needle ay naging kasinlaki ng isang malaking bundok at winalis ang mga figure na natatakpan ng light curtain. Napinilit silang umatras ng sabay-sabay. Ginamit ni Dustin ang kanyang sopistikadong kakayahan sa paggalaw ng katawan upang makakilos ng mabilis hanggat kaya niya. Sa ilang sandali, ang lahat ng tao, kabilang ang mga mula sa Immortal End Alliance at ang mga mula sa Central World, ay ipinadala sa Slave Tower. Matapos matiyak na ang lahat ng kanyang mga tao ay ligtas sa kanyang Slave Tower. Agad na pinunit ni Dustin ang espasyo at humakbang patungo sa magulong kawalan kasama ang kanyang demonyong avatar. Talikuran nila ay dosenang mga figure na humahabol kay Dustin sa magulong kawalan. Ang mga nangungunang master sa universo ay may mataas na cultivation base sa mga tuntunin ng spatial power. Na ginagawa silang malayang gumagalaw sa magulong kawalan. Kami ay nasa malaking problema. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Dustin nang maramdaman ng kanyang espiritual na pakiramdam ang malalakas na humahabol na naglalabas ng kakilakilabot na aura sa kanyang likuran. Dapat kong pabolaikin ang mga lalaki ng Immortal End Alliance para sa kanilang kaligtasan. Napaisip si Dustin sa sarili. Ang 8 banal na puno. Tina Humpty at Dumpty ay hindi sumama sa kanya sa labanang ito.
Iniwan sila ni Dustin sa Immortal Endworld para protektahan ang lugar. Sa magulong universo na ito, ang bawat mundo ay magiging target ng mga bangkay na sundalo. At hindi mo alam kung kailan sila susuko sa iyo. Nakaramdam ng tiwala si Dustin na ang dalawang higanti ang perpektong magbabantay sa Immortal Endworld. Kaya, maaari niyang kunin ang kanyang hukbo upang sakupin ang universo. Di nagtagal pagkatapos na pumasok sa magulong kawalan. Ibinigay ni Dustin ang Slave Tower sa kanyang demonyong avatar. Siya at ang kanyang demonyong avatar ay naghiwalay at tumakbo palayo patungo sa dalawang magkaibang direksyon. Naniniwala si Dustin na siya ang pangunahing target ng mga tao sa likod niya. Ang mga taong iyon ay hindi hahabulin ang demonyong avatar. Dahil inakala pa rin nila na ito ay si Thanos, ang devil ancestor ng Evil Abyss World. Magagarantiyahan ni Humpty at Dumpty ang kaligtasan ng hukbo ng Immortal End Alliance kapag naibalik sila ng demonyong avatar sa Immortal End World. Tiyak na, lahat ng tao ay humabol kay Dustin at hindi pinansin ang demonyong avatar na tumakas sa ibang direksyon. Sa bagay, tilalang naman ni Dustin ang target nila. Hindi napigilan ni Dustin na makahinga ng maluwag sa pagkakaalam na hindi na hinahabol ng mga tao ang malademonyong avatar. Haha, mukhang pati ang Devil Ancestor Thanos ay sumuko na sa iyo. Dustin, hindi ka makakatakas. Ang araw na ito ang huli mo. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay tumawa sa isang masamang paraan. Maaari kang tumakas ng panandalian. Ngunit hindi ka makakatakas magpakailanman. Kung maglakas loob kang tumakas, pupunta agad ako sa Immortal Endworld at papatayin ang lahat ng tao doon. Pananakot ng pinuno ng Sword Palace kay Dustin. Kung sakaling ay patong mo ang iyong mga kamay sa sino man sa Immortal Endworld. Isinusumpa kong papatayin ko ang lahat ng tao sa Sword Palace. Ipinapangako ko sa iyo, kahit na ang pinakamahina ay magdurusa. Mabangis na sabi ni Dustin. 12-12 ng mga nangungunang master ang nagulat nang marinig ang sinabi ni Dustin. Gusto nilang lahat na gamitin ang Immortal Endworld para banta si Dustin. Ngunit nang marinig nila ang mga salita ni Dustin, bigla nilang napagtanto na hindi katumbas ng halaga ang pananakot sa mga tao ni Dustin. Alam nilang kung makakatakas siya, tiyak na maghihiganti siya. Ang masama ay si Dustin ay isang master na may parehong antas ng isang ninuno ng sekta. Kung ang isang magsasaka na tulad niya ay nagtago sa mga anino at nagplanong maghayganti ng baliw sa kanilang mga tao, magiging mahirap para sa anumang malaking mundo na makaligtas sa biglaang pag-atake. Hindi nila maipagtanggol ang sarili nila dahil hindi naman nila alam kung kailan ito gagawin ni Dustin. Pagkatapos lang nating patayin si Dustin, maaari na nating salakayin ang Immortal Endworld. Naisip ng mga nangungunang master. Napakalakas ng kanyang spatial power. Paano kaya siya magiging napakalakas sa lahat ng aspeto pagkatapos niyang maabot ang parehong antas bilang isang ninuno ng sekta? Bakit? Nagsisimula ng mainas ang mga magsasaka sa likod ni Dustin na hindi nila siya maabutin. Walang alinlangan na napakatalino ng kasalukuyang spatial power ni Dustin. Mas mabilis pa siyang gumalaw sa magulong kawalan kaysa sa real space. Noong nakaraan, itinuro ng matanda sa magulong kawalan si Dustin ng ilan sa kanyang mga pananaw tungkol sa spatial na kapangyarihan. Ang matanda ay nanatili sa magulong kawalan ng napakatagal na panahon upang gamutin ang kanyang mga sugat at maiwasan ang kanyang mga kaaway. Parehong kakilakilabot ang spatial power at time power ng matanda. Hindi nakakagulat kung sasabihin ng isa na ang magulong walang laman ay ang kanyang tahanan. Ang kaalaman sa spatial power na itinuro niya kay Dustin ay hindi karaniwan. Si Dustin ay nagsasanay kung ano ang itinuro sa kanya ng matanda. At nakagawa ng mabilis na pag-unlad sa kanyang spatial na kapangyarihan. Ang mga nangungunang master sa universo ay hindi naabutan si Dustin. Ngunit sumunod pa rin sila ng malapit sa kanya. Halos hindi na sila maalis ni Dustin. Lahat sila ay mga top-grade cultivator na umabot sa mataas na cultivation level. Nilinang nila ang lahat ng uri ng mataas na antas ng mga lihim na pamamaraan. At ang kanilang lakas ay nasa pinakamataas na antas ng universo. Parang kidlat, hinabol nila si Dustin at itinoon ang atensyon sa kanyang figure at aura.
Si Dustin ay nagpapakita ng kanyang spatial na kapangyarihan at kakayahan sa paggalaw ng katawan hanggang sa pinakamataas na lawak. Makalipas ang mahigit 2 oras na pagtakbo, hindi pa rin niya maalis ang mga humahabol na puwersa sa kanyang likuran. Sumunod ka sa kanya. Hindi tayo dapat sumuko. Umasa sa atin ang mga tao natin. Kung alam ng iba na hindi natin kayang pumatay ng Junior, paano natin sila haharapin pagkatapos nating makabalik? Malamig na sabi ng isang namumuno sa puwersang humahabol. Ang figure ay ang pinuno ng palasyo ng langit. Siya ang utak sa likod ng pagpatay na ito. Ang sukdulang layunin niya ay makuha ang Dao Strobe at ang 8 banal na puno na nakuha ni Dustin sa Celestial Palace. Kailangan nating patayin si Dustin ngayon. Kahit ano pa ang halaga nito sa atin. Ang mga mata ng pinuno ng Yaksha Palace ay puno ng pagpatay na layunin. Tinaktan siya ni Dustin sa Celestial Palace. Ang paghihiganti ay palaging nasa isip niya. Ha? Ano ang lahat ng ingay? Junior ka pa lang. Bakit ang daming humahabol sa'yo? Napaka-weird. Narinig ni Dustin ang isang madilim na boses sa unahan. Siyam na figure ang lumitaw sa kanyang harapan at humarang sa kanyang daraanan. Ang siyam na figure ay nakaitim na damit at nakatayo sa isang linya. Napapaligiran sila ng dagat ng bangkay na miasma. Dustin, hindi lang ang underworld natin. Pati ang sarili mong mga tao gusto kang patayin. Nakakainis ka, sabi nung lalaking nasa gitna. Siya ay nagpapalabas ng pinakamalakas na miasma ng bangkay. Ang kanyang 2 maitim na mata ay tumusok sa kawalan. Tumingin sa buong mundo, at tumitig kay Dustin. Mga tao ng underworld. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata at tumigil sa kanyang mga galaw. Nakaramdam siya ng takot sa aura na nagmula sa siyam na lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang kanilang lakas ay hindi mas masahol kaysa sa mga nangungunang master sa likod niya. Tila ay mga tao mula sa underworld. Huminto din ang dosenang magsasaka sa likod ni Dustin at tumingin sa siyam na lalaking nakaitim. Wala silang ideya kung bakit biglang lumitaw ang mga tao mula sa underworld. Atake. Priority natin ang pagpatay kay Dustin. Galit na galit ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Desperado na ibaba si Dustin. Siya ay nakatayo doon, sa gitna ng pack, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng kakila-kilabot na miasma ng bangkay. At ang mahihinang mga tanikala ng batas ng kamatayan ay nagsasangkot sa kanyang katawan. Boom! Biglang. Ang siyam na lalaking nakasuot ng itim na damit ay sabay-sabay na naglunsad ng pag-atake laban kay Dustin. Lahat sila ay may hawak na karit. Kasing itim ng kanilang mga damit, na lumawak ng walang hanggan. Pinuno ng kanilang mga sandata ang buong espasyo na nagpangyari sa kanilang momentum. Snap! Siyam na kasabay na karit ang pinutol kay Dustin. Habang naglalaslas ang matatalim na dulo ng kanilang sandata, pinutol nito ang magulong bakante sa paligid niya. Nahiniwa ito ng pira-piraso. Kung gaano kalakas si Dustin. Kailangan niyang aminin na nangingibabaw ang lakas ng mga umaatake sa kanya. Nahirapan siyang sugpuin ang mga ito ng sabay. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring tumugma sa mga nangungunang master ng universo na humahabol sa kanya. May kumislap sa ilalim ng matigas na ekspresyon ni Dustin. Inilipat niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga umaatake at maingat na pinagmamasdan ang kanilang mga galaw. Dapat akong mag-ingat. Medyo makapangyarihan sila, naisip ni Dustin. Sa isang galaw ng kanyang kamay. Ang mga alon ng liwanag ng espada ay nagkatawang tao. Bawat isa ay may lakas ng 20,000 pag-atake ng mga espada. Na naglaslas na parang tubig na bumubulusok. Klang! 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 Habang pinapatawag ni Dustin ang kanyang pag-atake. Lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon at nakakabingi ang mga tunog ng mga banggaan. Ginamit ng kanyang mga kalaban ang mga karit bilang isang kalasag, na humaharang sa mga alon ng liwanag, at sumugod kay Dustin sa napakabilis na bilis, upang protektahan ang kanyang sarili. Iniunat ni Dustin ang kanyang mga braso, at 2 treasure pot ang nabuo. Inilagay ang mga kaldero sa kanyang mga kamao. Sabay-sabay niyang isinaaktibo ang kanyang pisikal na lakas at vital energy force.
Pinaghalo niya ang esensya ng lahat ng uri ng kasanayan sa martial arts at inihagis ang mga kaldero sa direksyon ng kanyang mga kaaway sa bilis ng kidlat. Ang banggaan sa pagitan ng dalawang puwersang nag-uudyok ay napakatindi. Ang mga kaldero ay may malaking presyon sa kanila, na naging dahilan upang ang mga karit ay nanginginig ng husto. Ang sagupaan ng kanilang mga sandata ay nagtataglay ng napakalakas na puwersa. Sa bawat impact, kailangang umatras ng isang hakbang si Dustin. Ang kanilang mga sandata ay patuloy na nagbabanggaan. Umiikot ang mga ilaw sa bawat pagtatagpo. At halos nakakabingi ang ingay ng metal na tumama sa tumigas na palayok. Ang dalawang treasure pot na ito ay matatag at matibay. Tiyak, gawa sila sa top-grade magic material. Matako na tinitigan ng pinuno ng siyam na lalaki ang mga kaldero. Gusto niya ang mga ito para sa kanyang sarili. Very good. Interesado ako sa dalawang kalderong ito. Bumisi siya. Isang malakas na bangkay na miyesma ang patuloy na bumabangon sa kanyang katawan. Ang itim na fog na kanyang ibinubuga ay napakalaki. At ang kanyang aura ay kasing bangis ng isang mabangis na hayop. Nether Reverse. Biglang umungol ang pinuno. Ipinatawag niya ang kanyang makapangyarihang kakayahan upang ibaba si Dustin at makuha ang mga kaldero mula sa kanya. Napangiti ng masama ang pinuno. Habang sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan. Iba't ibang kilos ang ginawa nila gamit ang kanilang mga kamay. Runes in pitch black rose sa pagitan ng kanilang mga daliri. At parang bangkay na usok na nagmula sa hangin. Boom! Pagkatapos, ang lahat ng isang biglaang. Isang magulong daloy ng siyam na madilim na ilog ay lumitaw ng wala saan. Kasalukuyang mapanlin lang na mabilis at malakas. Hinaramgan nito si Dustin sa bawat direksyon. Ang mga ilog ay amoy bangkay. Tapat na upang iikot ang iyong tiyan sa bawat simoy. Ang mga sirang bangkay ay lumutang ng husto sa tabi ng ilog. Malinaw. Ang malabo na tubig ay lubhang nakakalason. Ito ay maaaring mga hulugan ng kapahamakan para kay Dustin kung hindi niya sinasadyang mock-contact ang nakakapangit nitong batis. Splash! Napakalaki. Itim na alon. Nahamampas kay Dustin sa nakakatakot na bilis. Rushing. Karera. Eightengal. Tumakbo sila patungo sa kanya na kasing bilis at walang patawad na parang mga bola ng kanyan. Tinisira ang anumang bagay na tumatawid sa landas. Sa loob ng mga ito ay maraming bulok na katawan. Mabangis na humahampas kay Dustin. Biglang bumukas ang mga pinto sa anim na lihim na kaharian sa loob ng katawan ni Dustin. Nagmamadaling lumabas ang anim na Diyos at pinalitaw ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng hindi mabilang na mga bituin. Tila ay lumaki at naging anim na higanti na kasing taas ng langit. Na nagsagawa ng iba't ibang mga lihim na pamamaraan at naglabas ng mahusay na momentum at presyon. Boom! Kasabay nito, ang mga Diyos ay sumalakay at hinaramgan ang mga ilog sa ibaba upang hindi makarating sa Dustin. Tinuntok at sinipa nila ang mga ilog, na nagpatalsik sa buong kalangitan. Anong uri ng paraan ng paglilinang ito? Ang mga nangungunang masters mula sa universo na Haunted Dustin at ang siyam na lalaki sa itim na robe lahat ay nagtaka. Hindi na sila nagulat nang makita ang anim na bathala na lumabas sa katawan ni Dustin. Sa kanilang antas, agad nilang nalaman na ito ay isang napakalakas na pamamaraan ng paglilinang. Ha! Nakakamangha! Hindi ako makapaniwala na ang isang binata na mas mababa sa mga nangungunang master sa universo ay nagpractice ng napakalakas na pamamaraan ng paglilinang. Gayunpaman, gaano ka man kalakas, hindi mo matatakasan ang kamatayan ngayon. Makakaasa ka na sa iyong mga kwalifikasyon at talento. Ang iyong bangkay ay napakahalaga. Babawiin ko ito at hayaan ang mga superior corps refine ng master sa ating underworld na pinuhin itong mabuti. Siguro, sa hinaharap, ikaw ay magiging isang kakilakilabot na master sa ating underworld. Malamig at mayabang ang boses ng leader ng Men in Black. Isip, isip, isip. Mabilis na tumakbo ang siyam na lalaki at pinalibutan si Dustin. Gamit ang kanilang mga karit, pinalot nila si Dustin ng napakalaking corpse mesma. Hindi naman nagpatinag si Dustin sa harap ng kanyang mga kalaban. Mabangis niyang nilabanan ang mga ito. Ayaw niyang ibigay ang kanyang buhay ng ganoon kadali.
Ikinumpas niya ang kanyang mga kamao at sumugod sa kanila. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang lihim na kakayahan. Ang Dragon Formula, ang mga lihim na kasanayan ng pulang demonyong daga at ang 3 paa na gininto ang uwak. Ang 5 elementong dominant na espada. Ang kanyang pisikal na lakas. Ang kapangyarihan ng batas. At lahat ng uri ng iba pang mga kasanayan na mayroon siya. Kasama ang kanyang kakaibang paggalaw ng katawan sa espasyo. Kasanayan. Bumagsak ang langit at nabasag ang lupa. Ang buong eksena ay isang nakapangangilabot na tanawin. Ang 6 na bathala ay tila may sariling buhay. Ang bawat isa sa kanila ay gumamit ng isang lihim na kasanayan at tumayo sa kawalan sa itaas ng ulo ni Dustin. Ang kanilang mga dagandong ay parang sa mga dragon at tigre, na hindi mapaglabanan. Puff! Ang laban ay umusad. At hindi nagtagal. Nagkaroon ng pinsala si Dustin. Ang kanyang kanang braso ay naputol sa kalahati ng isa sa mga karit at tumalsik ang dugo. Siya ay outnumbered kapag nakaharap sa siyam na nakakatakot masters. Mahirap ibagsak silang lahat kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Patayin. Gamit ang kanyang Phoenix Nirvana skill. Nabawi niya ang kanyang kanang braso. Ikinawi niya ang kanyang bagong braso pabalik-balik upang tingnan kung gumagana ito. At sa sandaling makumpirma niya ito, dali-dali niyang binomba muli ang kanyang mga kaaway. Nakakagulat, napakabilis ng pag-unlad ni Dustin. Napaawang ang bibig ng pinuno ng Yaksha Palace habang pinagmamasdan si Dustin mula sa malayo. Hindi siya makapaniwala na tatagal siya ng ganito katagal dahil nakuha niya ang pinagsamang suntok ng siyam sa mga lalaking nakasuot ng itim. Alam niyang ang lakas ng pakikipaglaban ng mga lalaking ito ay kakilakilabot. Kasing lakas ng pinakamahuhusay na magsasaka sa universo. Gayunpaman, takabila ng kung gaano sila nakakahimok. Hinarap sila ni Dustin ng mag-isa. At sa ngayon, lubos siyang napahanga sa kanyang pagganap. Kitang-kita kung gaano kalakas ang combat power ni Dustin. Humph! Brat! Hindi naman talaga masama ang kakayahan mo. Pagkatapos, ipapakita ko sa iyo ang aming magic treasure. Medyo malungkot at malamig ang tono ng pinuno. Siyam sa kanila ang kasabay na umaatake kay Dustin. At sa kabila ng katotohanan iyon, hindi pa rin nila siya binababa sa puntong ito. Bilang pinuno nila, nawawala na siya ng pasensya. Boom! Pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig, isang itim na apoy ang biglang bumangon at isang itim na hurno ng demonyo ang lumitaw. Ang hurno ay pinalaki, tapat na upang magkasya ang isang tao. Ang layunin nito ay makuha si Dustin sa loob nito, at pinuhin siya ng buo. Naramdaman ni Dustin ang pressure na dumating sa kanya. Ang napakatinding batas ng kamatayan ay naging mga itim na tanikala, na biglang lumitaw sa tabi niya at nagpaikot-ikot sa kanya na parang mga ahas. Pahinga. Nagulat sa papasok na pag-atake. Nagmamadaling ipinakita ni Dustin ang kapangyarihan ng batas. Pagkatapos, lumitaw ang nakasisilaw na mga banal na tanikala at inatake ang mga itim na tanikala ng kaaway. Bang! Napakalakas ng suntok kaya napatapon si Dustin dahil sa impact ng mga kedena. Ang dugo ay nabasa sa damit ni Dustin, na lumalabas sa labas. Ang pagsabog ay lubhang nasira ang kanyang katawan. Tumasabog ang mga lukob sa kanyang katawan habang ito ay pumutok na pulang-pula. Ang kanyang mukha ay nabugbog. Natatakpan ng malalaking batik, habang siya ay dumura ng dugo. Ang kanyang mga hita at tiyan ay may mga pasa at sugat. Ang kapangyarihan ng masamang pagan ay napakasama kaya hindi ito matalo ni Dustin. Hindi ka na mahihirapan ng mahabang panahon. Brat, tatingin ko ang isang superior na pinagmulan ng bangkay na tulad mo ang pinakakailangan namin sa Underworld. Huwag mag-alala, pagkatapos mong mamatay, malaki ang papel ng bangkay mo sa Underworld. Panunuya ng pinuno. Lumakad siya ng ilang hakbang patungo kay Dustin at nagpas siyang patayin siya habang siya ay malubhang nasugatan. Tabay nating patayin si Dustin. Kung hindi, ang kayamanan ay mahuhulog sa mga kamay ng Underworld. Habang pinapanood ang eksena mula sa malayo, umulog ang pinuno ng palasyo ng langit. Siya ang nanguna at sumulong sa isang iglap. Tama, hindi natin hahayaang mahulog ang anumang kayamanan sa kamay ng Underworld.
Ang iba sa kanila ay nagpakita rin ng kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod kay Dustin ng kasing bilis ng kidlat. Sa sandaling iyon, ang mga alon ng marahas na pag-atake ng enerhiya ay dumating kay Dustin sa pamamagitan ng hangin. Nang maramdaman ang pag-atake sa kanya, biglang nanlamig si Dustin na parang yelo. Nakaramdam siya ng isang uri ng pangangailangan ng madali ang pagkilos sa loob niya na gumawa ng isang bagay upang iligtas ang kanyang sarili. Kung tutuusin, mahirap lumaban kapag napakaraming top masters ang sama-samang lumaban sa kanya. Siyam na lalaking nakasuot ng itim at isang dosenang bihasang magsasaka kasama ang pinuno ng palasyo ng langit ay sabay-sabay na sumalakay kay Dustin. Kapansin-pansing sinanay sila sa kanilang craft. Mag-isa, napilitang gumanti si Dustin sa mahigit 20 magaling na master. Si Dustin ay inilagay sa isang dahado. Ang mga marahas na pag-atake at walang katapusang kapangyarihan ng batas ay ginawa ng kanyang mga kalaban. Na sinusubukang madaig siya. Sa loob ng ilang sandali, nalagpasan nila ang mga atake at depensa ni Dustin. Ang mga malalaking alon na puno ng napakalaking enerhiya ay sumalakay sa kanya. Sunod-sunod, direktang itinapon sa ere si Dustin. Kasabay ng marahas na paghampas ng hangin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang katawan ay marahas na itinapon sa kalangitan, na naghihiwalay sa kanyang mga laman at buto habang ito ay umiikot sa hangin. Isang puno ang biglang sumulpat mula sa kanyang sirang figure at lumipad sa di kalayuan. 6 na Diyos ang sabay-sabay na lumitaw na ang kanilang mga enerhiya ay buo at nag-umapa ng mga ron na nagsimulang sumiklab sa liwanag. Inilabas nila ang orihinal na energy essence at binalot ang sirang laman at buto ni Dustin. Maharlika silang sumulong, sa bilis ng liwanag. Swoosh! Sa hindi kalayuan, gumaling ang laman at buto ni Dustin at bumalik sa kanyang orihinal na pangangatawan. Muli siyang naging normal, na para bang hindi siya naputol noong una. Iyan ang espiritual na puno. Hindi ako makapaniwala na nahuli ng brat na ito ang isa. Ang 9 na lalaki ay nakasuot ng kanilang itim na damit at ang mga sinanay na magsasaka ay tumitig sa puno. Ang kasakiman ay nakaplaster sa kanilang mga mukha. Kahit na ang mga dakilang Panginoon na tulad nila ay lubos na nagnanais na magkaroon ng isang espiritual na puno. Ang espiritual na puno ay mahalaga sa mga kritikal na sandali tulad nito. May kapangyarihan itong labanan ang isang espiritual na pag-atake. Ano man ang laki nito, ang pagkakaroon ng asset tulad ng puno ay tactical, na pumipigil sa anumang panlabas na puwersa na lumabag sa kanilang espiritual na mga kaluluwa. Kung mas mataas ang kaharian ng vital energy ng isang magsasaka, mas kapaki-pakinabang ang espiritual na puno sa kanya. Para sa mga dakilang Panginoon, maaari nilang muling itayo ang kanilang mga katawan at maipanganak muli sa loob ng maikling panahon kapag malubhang nasugatan. Hanggat ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay nananatiling hindi nasaktan. Ang espiritual na punong kahoy ay walang alinlangan. Isang magandang kayamanan na gagamitin sa pagtatanggol sa espiritual na kaluluwa ng isang tao. Kaya naman, kung ang mga kwalipikadong master na ito ay makakahawak sa espiritual na puno, ito ay nagbigay sa kanila ng isa pang kalamangan sa pagliligtas ng kanilang buhay. Pagkatapos niyang maipanganak muli, tumalikod si Dustin at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Sa kabila ng kanyang lakas, hindi siya kapantay ng mga humahabol sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, inactivate ni Dustin ang kanyang spatial power at nag-transform sa isang sinag ng ilaw. Tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Buti na lang at bihasa siya sa pagsasagawa ng spatial power. Ito ay naging mas madali at mas posible para sa kanya upang maiwasan ang kanyang mga kaaway. Sa isang iglap, daan-daang libong milya ang layo ni Dustin sa magulong kawalan. Gayunpaman, ang kanyang mga kalaban ay mabilis na sumunod sa likuran, na walang intensyon na ihinto ang kanilang pagtugis. Hindi ko inaasahan na ang spatial power ng brat na ito ay magiging ganito kasiya. Pero hindi mahalaga, nagdala ako ng magic treasure. Ang nakaitim na lalaking namamahala. Hini siya ng likod ni Dustin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumipad ang isang blue jade bracelet patungo sa direksyon ni Dustin. Mabilis na naglakbay ang pulse Ares kaya agad itong lumitaw sa itaas ng ulo ni Dustin. Ito ay nanginginig at lumaki.
Naglabas ng walang katapusang spatial at temporal na batas na lumaganap sa hangin. Biglang huminto ang oras at tumahimik ang lahat sa paligid ni Dustin. Natigilan si Dustin sa kanyang paligid. Ang kanyang katawan ay nakatagilid pasulong sa paggalaw ng pagtakas. Ang Jade Bracelet ay isang makapangyarihang space magic treasure na pag-aari ng Underworld. Ito ay may kapasidad na madaling harangan ang isang malaking lugar ng espasyo mula sa paglipat. Dahil dito, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa isang mahirap na posisyon. Sinusubukang alisin ang hadlang sa kanyang sariling spatial na kapangyarihan. Haha, brat, wala ka ng takas ngayon. Matagumpay na sabi ng pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim. Mabilis niyang nilapitan si Dustin at ang kanyang mga tauhan. Bilasan mo. Hindi natin hahayaang mahulog si Dustin sa mga kamay nila. Hinimok ng pinuno ng palasyo ng langit ang kanyang mga kasama. Nang makitang malapit na kay Dustin ang mga lalaking nakaitim na robe. Nabalisa siya. Binilisan niya ang takbo sa pagtatangkang abutin ang binata sa unahan nila. Mamamatay ba ako ngayon? Nag-iisip si Dustin sa pagkabigo. Ayaw sumuko sa kanyang mga kalaban. Dati akong mahinang ungol na alagad ng Sunset sa Prime Martial World. Sa pamamagitan ng pagsusumikap sa lahat ng paraan. Sa wakas ay naabot ko kung nasaan ako ngayon. Ngunit ngayon ay maaari na akong mamatay sa kamay ng mga Panginoong ito. Galit na galit si Dustin. Maya-maya lang. Isang bata na boses ang pumutol sa kanyang iniisip. Napakaganda ng Jade Bracelet. Pag-aari mo ba? Isang batang lalaki. Mga 3 o 4 na taong gulang ang bumungad sa harap ni Dustin. Nakatitig sa kanya na may malaking curious na mga mata. Ang batang ito ay may kulay rosas na pisngi at magagandang katangian. Ikaw, bata. Nagulat si Dustin. Hindi niya alam kung sino ang bata at kung paano siya nagpakita. Napatulala siya. Ito ay kakaiba. Nasa magulong kawalan tayo. Tanging ang mga masters na bihasa sa spatial power ang maaaring pumasok at mag-navigate sa paligid. Paano nangyari ang gayong inosenteng batang lalaki? Nagtataka si Dustin na nakanganga sa gulat at pagkalito sa misteryosong bata. Wow! Ang astig ng bracelet na yan. Pwede mo ba akong ibigay? Please. Pakiusap ng bata. Base sa tono ng boses ng bata. Gusto niyang mahawakan ang bracelet. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mga magulang mo? Gulat na tanong ni Dustin. Hindi ko alam kung bakit ako nandito o kung nasaan ang mga magulang ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ibibigay mo sa akin ang bracelet. Tanong ulit ng bata kay Dustin. Ahem. Ibibigay ko sa'yo. Kung pwede lang. Pero tingnan mo. Napakadelikado nitong Jade Bracelet. Tumingin si Dustin sa umaasam na mga mata ng bata. Walang puso na direktang tumanggi sa kanyang kahilingan. Gayunpaman, napakadelikado at imposibleng magbigay ng napakalakas na kayamanan sa bata. Ngunit bago pa matapos ni Dustin ang kanyang pangungusap, sumingit ang bata. Oo ba yun? Ang galing. Umajijek ang bata. Pumalakpak siya sa langit at inabot ang Jade Bracelet. Mag-ingat ka. Huwag mong hawakan. Galit na sigaw ni Dustin. Nag-aalala sa batang lalaki. Ang Jade Bracelet ay hindi laruan. Hawak nito ang napakaraming kapangyarihan na kahit si Dustin ay walang kakayahan o kapasidad na labanan ito. Natatakot siyang sumabog ang maliit na bata bago ito maabot. Ngunit walang silbi. Walang magawa si Dustin sa sandaling iyon. Dahil hindi na siya makakilos ng bracelet. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Pati na rin ang pagpigil sa maliit na bata sa paghawak nito. Dumating ang 9 na lalaking nakasuot ng itim na damit at ang mga nangungunang master at umikot sa paligid ni Dustin. Anong nangyayari? Bakit may bata dito? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nagulat ang lahat at natarante silang napatingin sa batang lalaki. Napakayabang. Tanga. Nililigawan mo si kamatayan. Kaway ng pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na bata sa tonong may bahid ng pagkasuklem. Ngunit sa susunod na sandali, what the hell? Ano ang ginagawa niya? Napatulala si Dustin at ang kanyang mga kaaway sa eksena. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita.
Hinawakan ng maliit na bata ang lumulutang na jade bracelet sa himpapawid habang patuloy nitong inilalabas ang mga spatial at temporal na batas nito para palamigan si Dustin. Tinimulan niya itong paglaruan. Pinabaliwala ang mga babala ni Dustin at ng mga lalaking nakasuot ng itim. Napahagijek sa tuwa ang bata na para bang nakuha na niya ang paborito niyang laruan.